Hello po sa inyo, Special Assistant Lee. Siya po ang aking panganay na anak, si Suruo Shue. Magandang araw po, madam. Magandang araw po, madam. Madam? Ako si Xiao Group, ang sekretaryo ni President Xiao na si Li Feng. Pinapunta ako ni President Xiao para itanong kung sa premyo na $100 milyong, pati na ang puhunan para sa Su Group na nagkakahalaga rin ng $100 milyong, ay nais ba ni Miss Su? Nabigyan si President Xiao ng sariling anak? Ano? Bakit ako? Dahil gusto ka ni President Xiao. Pero hindi ko naman siya kilala. Payag kami, payag kami. Tiyak na papayag ang aming Ruogsue. Maraming salamat po sa pagpili sa amin, President Xiao. Ang pamilyang Xiao ay isang tanyag na pamilya at mahalaga para sa amin ang magkaroon ng tagapagmana. Una sa lahat, kailangan mo munang bigyan si President Xiao ng isang tagapagmana bago ka opisyal na mapabilang sa pamilyang Xiao. Gusto naming malaman, Miss Su, kung tatanggapin mo ang mga patakaran ng pamilyang Xiao. Tinatanggap po namin. Tama po, tinatanggap namin. Mabuti. Ang $100 milyong na down payment at puhunan ay makakarating sa inyo sa loob ng 10 minuto. Maaari bang maghanda ka na, Miss Su? Magpapadala ako ng susundo sa iyo mamaya. Ingat po kayo. Pa, hindi ko naman kilala si President Xiao. Hindi pa man kami nagkikita. Gusto na agad niyang magkaroon ng anak. Ayaw kong makasal sa kaniya. Mag-isip kang mabuti. $200 milyong ang usapan dito. Pero sa ngayon, nagdadalang tao ako sa anak ni Jiaobin. Paano na ito? Pumunta ka na ngayon din at alisin ang batang iyan. Pa, wag. Sabi ng doktor, kapag nawala ang bata na ito, maaaring hindi na ako muling magkaroon pa ng pagkakataong maging isang ina. Pero natanggap na natin ang $100 milyong kasama na ang puhunan. Wala na tayong daan para umatras pa. Kambal naman kami ni Ruoxia. Ano kaya kung siya na lang ang pumunta kapalit ko? Papa, mama, ate, nandito na po ako. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Ang weird dito. Bakit hindi ako makagalaw? President Xiao, Su Ruoxue ay naghihintay na po sa loob para sa inyo. Ngayong gabi, huwag niyo hahayaang may makaabala sa akin. Opo, Ang sakit ng ulo ko. Paano ako napunta rito? Sino yan? Ikaw. Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Xiao Yunting Xiao Yunting? Hindi kita kilala. Ruoxue. Hindi ba't nangako kang magkakaroon tayo ng anak? Bitawan mo ako. Ang iyong amoy, hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Doon sa masquerade party kahapon. Li Feng, may nilagay sa alak, sinadya akong saktan ng kung sino. Tumawag ka agad ng doktor, tapos imbestigahan mo ang nangyari. Sir, ayos lang ba kayo? Wala akong kahit anong lakas. Mukhang nalason ka. Dalhin mo ako sa banyo. Sige, opo. Tumawag na po ako ng ambulansya. Huwag po kayong mag-alala. Salamat. Anong gusto mong kapalit? Sa totoo lang, hindi na mahalaga ang pangalan ko basta makatulong ako. Magpakatatag lang kayo, may gagawin pa ako. Kaya mauna na ako. Anong pangalan mo? President Xiao, okay lang ba kayo? Parating na ang doktor. Tapos na ba ang investigasyon? Opo. Ang matandang ginang po ang may gawa. Gusto niya pong magkaroon kayo agad ng tagapagmana. Kaya po sa gitna ng party, ay nag-utos siyang lagyan ng gamot ang inumin niyo. Ang babaeng inayos ng matandang ginang ay naghihintay na po sa labas. Kapag tinanggihan niyo po siya, at dahil sa stress ng matandang ginang, ay baka hindi kayanin ng katawan niya. Lahat ng mga babaeng lumalapit sa akin ay pera at kapangyarihan lang ang habol. Pero tinulungan niya ako at wala siyang hininging kapalit. Nakita mo ba nang malinaw ang mukha niya? Opo, nakita ko po. Hanapin mo siya agad. Ang magiging ina ng anak ko ay siya lang at wala ng iba. Dapat sana ay pinakasalan na kita agad, pero ayon sa patakaran ng pamilyang Xiao, kailangan munang magkaroon ng anak bago ang kasal. Kahit ako ay hindi pwedeng lumabag sa patakaran. Aba, nagkakamali ka ng taong kinakausap. Nagkakamali ako?
Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang boss mo. Ikaw. President Xiao. Sige. Ang Su Roxue na yon, kunin niyo siya at dalhin dito sa akin. Opo. Suruok Shue, ipinapangako ko sa iyo na sa isang maringal na seremonya kita pakakasalan. Kailan ko ba nakita ang Xiao Yunting na iyan? Ang taong ito ay talaga namang isa siyang baliw. Hoy, ate? Pa, ma, kakakita ko lang sa kapatid ko na kinuha ng mga lalaking nakaitim. Anong nangyayari? Bakit ka bumalik dito? Alam mo ba na ang pamilyang Xiao ay nagbigay sa atin ng 200 milyong dolyar para lang mapapunta si Ruok Shue kay President Xiao para magkaanak? Ginawa ko ang lahat para ikaw ang pumalit sa kapatid mo, pero ang lakas ng loob mong bumalik dito. Ano na ang gagawin natin? Kapag nalaman ni President Xiao na si Ruo Shue ay nagdadalang tao na, siguradong wala na tayong pag-asa. Kaya pala nilagyan nyo ng gamot ang gatas ko para ako ang pumalit sa kapatid ko at makasama ang lalaking iyon? Ganoon po ba? Ruoxia, alam mo bang siya ang presidente ng Xiao Group? Ang yaman niya ay daang-daang beses na higit sa atin. Nagustuhan ni President Xiao ang kapatid mo, pero dahil nagdadalang tao siya, hindi ito pwedeng malaman ni President Xiao. Magkamukha kayo ng kapatid mo? Bukod sa pagpapalit mo sa kanya, anong iba nating magagawa? At ngayon, sinira mo na ang lahat. Inisip nyo ba po kung anong nararamdaman ko? Ruoxia, isipin mo naman ang ating pamilya. Nakuha na namin ang pera. Kung ganoon, ibalik nyo ang pera. Ibalik? Akala mo ba laro lang ito na pwedeng ibalik kung kailan mo gusto? 200 milyong dolyar ang usapan. Ang pera ay na-invest na lahat sa kumpanya kaya hindi na ito pwedeng kunin pa. At kahit pa maibalik natin ang pera, sa tingin mo ba ang pamilyang Xiao, kapag nalaman ang katotohanan, ay palalampasin ang pamilya natin? Totoo yan, Ruoxia. Hindi natin kayang banggain ang pamilyang Xiao. Wala akong pakialam. Dahil hindi ako papayag sa nakakabaliw ninyong healing. Hindi ko rin hahayaan ang kapatid ko na mapunta sa mga kamay ni Xiao Yunting. Pupunta ako ngayon din para hanapin siya. Ruoxia, bumalik ka rito! Ruoxia, Xiao. President Xiao. Kung hindi mo gusto, bakit ka pumayag? Ikaw pa lang ang kauna-unahang nangahas na itulak ako. Nasaktan pala ni Ruoxia si President Xiao. Lagot na. Lagot na talaga. President Xiao, pasensya na po. Ako may masakit ba sa inyo? Hahaplusin ko po para sa inyo. Nakapagtataka? Bakit pagkalabas ng babaeng ito ay naging ganito siya, ka-plastic? Gaano ba karaming pabango ang ginamit niya? Sobrang tapang ng amoy. Ay, sorry po President Xiao. Hindi ko po dapat kayo nilapitan ng walang pahintulot galing sa inyo. Ang asal mo kanina ay hindi ganyan? Ha? Sinisira mo ang mood ko? Para kamuhian kita, ganoon ba? Paano po mangyayari iyon President Xiao? Kayo ang pinakasikat na ginoo rito sa Jiang City. Gagawin ko ang lahat para pasayahin kayo. Paano ko po kayo maiinis? Mukhang iyong pagpapanggap niya noon na hindi siya naghahangad ng kahit ano ay parte lang pala ng kanyang pa-hard to get na laro. Ito na ang tunay niyang kulay. Dahil ayaw mo naman, Li Feng, palabasin na siya. Huwag na po. Huwag na kayong mag-abala. Kaya ko naman pong umalis mag-isa. Pareho ka lang din pala ng ibang mga babae. Ate? Ate, kumusta ka? Si Xiao Yunting, pinahirapan ka ba niya? Ruoxia, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makasama si President Xiao sa iisang kwarto dahil kapag nalaman niyang nagdadalang tao ako sa ibang lalaki, mapapahamak tayong buong pamilya. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Ang walang hiyang lalaking iyon? Ruoxia, pwede mo ba akong tulungan? Ruoxue? Bakit ka rin nandito? Paano si President Xiao? Umalis si President Xiao dahil may trabaho sa kumpanya. Wala siyang nalaman. Mabuti naman kung ganoon. So Ruoxia, talaga bang hahayaan mo lang na mapahamak ang pamilya natin? Pinalaki kita ng maraming taon. Talaga bang hahantong sa kapahamakan ang pamilya natin nang dahil sa iyo? Ruoxia, simula noong mga bata pa tayo. Ano man ang mangyari sa iyo sa labas, tinutulungan kita. Sa pagkakataong ito, nagsusumamo ako sa iyo. Tulungan mo ako. Ate, kakaiba ang sitwasyon ngayon. Hello? Pupunta sa coffee shop? Para mag-sub muna sa trabaho mo? Sige, walang problema. Ate, sa bagay na ito, hindi kita matutulungan, pero hindi ko sasabihin sa iba ang tungkol dito. Ang mga ginawa niyo sa akin, ayaw ko nang balikan pa. Hanggang dito na lang tayo. Hoy, Ruoxia! Ma,
Anong gagawin natin ngayon? Kapag nagpadala ulit si President Xiao ng mga taong susundo sa akin, tapos na ang lahat. Gawin natin ito. Kapag hinanap ka ni President Xiao, sabihin mong may sakit ka. Uubra ba iyon? Kahit paano ay makakaungos tayo ng kaunting panahon para sa atin, ang kailangang gawin agad ay mahanap si Ruoxia para mapakiusapan siyang muli. Maganda ang paligid na ito. Napakatahimik dito kahit nasa gitna ng syudad. Bagay na bagay sa panlasa ni Yunting. Magandang araw po. Heto na po ang kape nyo. Bakit siya nandito? Nagdahilan siyang may sakit para hindi kami magkita ng 2 buwan, pero bakit siya nandito ngayon? Nagkamali ba ako ng akala sa kanya? Hindi naman pala siya nagpapakipot lang. Pasensya na po. Pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Lilinisin ko po agad para sa inyo. Hey, Miss Maganda. Kape ito, hindi na ito basta mabubura. Kung ganoon, ano pong gusto nyo? Anong gusto ko? Bakit hindi na lang tayo humanap ng lugar para mahubad mo iyan? Alam kong tinisod mo ako. Huwag mong isiping hindi ko alam kung anong masamang balak mo. May gana ka pang saktan ako. Dapat lang iyan sa'yo. Subukan mo kasing tumingin sa salamin. Tignan mo muna ang mukha mo. Bago ka magbalak na mambastos ng babae, walang hiya ka. Ang babaeng ito, kumpara noong huli noong napakamahiyain niya, parang naging ibang tao na siya. Gusto mo bang ipaalis kita sa trabaho mo? Subukan mo lang. Patay, proxy lang pala ako dito para sa kaibigan ko. Hehe, pasensya na, pagkakamali lang ang lahat. Ganito na lang po, hihingi po ako ng paumanhin. Sorry po talaga. Anong magagawa ng sorry mo? O sige, ganito na lang. Ako na ang bahalang magpalinis niyan. Babayaran ko po ang gastos. Bakit hindi na lang samahan mo akong mag-check-in at tumabi sa akin at kakalimutan ko na to? Asawa ko siya. Sino uli ang gusto mong makatabi? Yunting, ito na ba ang tinutukoy mo? Ang babaeng gusto mong pakasalan? President Xiao? President Xiao? Pasensya na po, President Xiao. Madam, sorry po talaga. Mukhang sa pagkakataong ito, wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa partnership. Ilabas niyo siya. President Xiao, wag po ninyong kanselahin ang kontrata. Salamat sa pagtulong sa akin ngayon, pero sa susunod, pakiusap lang, huwag mong sabihin sa iba na asawa mo ako. Teka, Ano? May naalala akong kailangang gawin? Mauna na ako. ano bang ginagawa mo? Bakit ka nagtatago? At 2 buwan mo akong hindi hinarap? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang sinasabi ko? Kinuha mo ang pera ko, kaya ikaw ang maging ina ng magiging anak ko. Ano? Ako ang ina ng magiging anak mo? Ang kumuha ng pera mo? Ay hindi ako. Hindi ikaw? Siguro naman hindi yung kakambal mo, di ba? Lagot, nadulas ako sa pagsasalita. Kapag nalaman niyang mayroon akong kakambal na nagsusuri at nalaman niyang niloloko lang siya ng kapatid ko, yari na ako. Ano? Kung sakali lang, halimbawa lang ha, kung may nanggagago o nandaraya sa'yo, anong gagawin mo? Wala pang nangahas na mandaya sa akin. Kung may gumawa man niyon, ipapaalam ko sa buong pamilya niya kung gaano kamahal ang kabayaran sa pagkakamali sa akin. Anong klaseng tingin yan? Huwag mong sabihing meron kang ang kambal na kapatid. Wala. Paano naman mangyayari yun? Bakit naman ako magkakaroon ng kambal na kapatid? Buti na lang at hindi kami sa iisang registry record ng kapatid ko, kundi siguradong huli na ako. Gusto na kitang pakasalan agad. Dahil handa na ang lahat, simulan na natin ang paggawa ng bata ngayong gabi. Huwag! Hindi pwede. Bakit? Masama ang pakiramdam ko. Nagamit mo na ang dahilan na yan. Tingnan mo, may sakit talaga ako. Ehem. Nakita mo na? Ang lala ng ubo ko. Kaya sa susunod na lang tayo ha? Bye-bye! Uy. Hi. Ano ito? Gamot sa sipon? May sakit ka ba talaga? Buti na lang nasa bulsa ko, ang binili kong gamot para kay ate. Oo nga, sabi ko naman sa iyo na may sakit ako. Tara, sasamahan kita sa ospital. Hoy! Hindi na kailangan Ginoong Xiao. Konting sipon lang naman ito. Huwag na nating gawing malaking gulo. Hindi mo na ako tinatawag na President Xiao? Naging Ginoong Xiao na? Kung iyon ang gusto mo, pwede rin naman kitang tawaging President Xiao. Kung wala na tayong pag-uusapan, aalis na ako. Huwag kang umalis. Teka. Huwag kang malikot.
Gusto ko ang ugali mong iyan, pero wag mo naman akong iwasan ng ganyan. Ayan, lalagyan na kita ng gamot. Bakit ka ba lumalayo? Masyado kang malapit sa akin. Bakit? Ano namang gagawin ko sa iyo? Mahirap na ang makasiguro? Ang amoy na ito. Gustong gusto ko ang amoy na ito. Lumayo ka nga sa akin? Bakit ka tumatawa? Naisip ko lang na napaka-cute mo. Cute? Ikaw ang pinaka-cute na babae na nakilala ko. Pero iyong paraan mo ng pag-arte dati, hindi ko gusto. Sino ang umaarte? Ikaw lang naman ang may malabong paningin dahil hindi mo mapag-iba ang pagkatao ko at ni ate? Bastos ka? Bakit? Bawal bang humalik? Siyempre hindi pwede. Dahil ito ang aking unang halik. Para lang ito sa magiging asawa ko. Pero ikaw, ang mapapangasawa ko. Pero hindi pa tayo kasal. Basta ang sabi ko, hindi pwede ang hindi pwede. Lumayo ka nga sa akin. Nahihiya ka ba? Sige, hindi ko nasasabihin. Kailangan kong pumunta sa isang event mamaya. Sumama ka sa akin. Ayoko. Ako. Kailangan ko pang pumasok sa opisina. Hindi ba nagsiserve ka lang dito ng kape? Ito ay substitute lang ako para sa iba. Sige na, oras na. Kailangan ko nang pumunta sa kumpanya. Linggo ngayon. Anong gagawin mo sa opisina? Bakit? Masama bang mag-overtime? Wala kang pakialam? Sige, ihahatid kita. Isa akong independent designer. Wala naman talaga akong opisina. Wag na. Ayokong malaman ng mga kasamahan ko na nakasakay ako sa mamahaling kotse. Hindi iyon magandang tingnan. Bakit hindi iyon maganda? Hindi ba mas mabuting malaman nila na ikaw ang mapapangasawa ni Pamilyang Xiao? Hay, sinabi ng hindi pwede eh. Basta tapos ko nang mailagay ang gamot, hindi na kita guguluhin dito. Aalis na ako. Buntis ka sa anak ko, tapos balak mo pang tumakas? Bitawan mo nga ako. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi ba si Suru Okshuwa iyan? Kalahating oras lang ang nakalipas, kasama pa niya si Yunting. Bakit ngayon ay kasama na niya ang lalaking iyon? Hindi basta-basta ang babaeng yan. Buntis na sa anak ko, nagpapanggap pa ring inosente? Hindi ba't sabi mo bibigyan mo ako ng pera? Tara, ibigay mo sa akin ng pera, tara. Ate, Jaubin, bitawan mo si ate. Suruoxia, anong ginagawa mo rito? Utusan mo si ate na bigyan ako ng pera. Wala akong pera para sa iyo. Bakit ka naman bibigyan ng pera? Dala niya ang anak ko. Kung hindi ko pa siya hinarang, hindi ko malalaman na gusto niyang itago ang anak ko. Hindi ba dapat mo akong bayaran? Wala akong balak na itago siya. Pero ikaw ang nitong mga nakaraang araw. Nakikipag-date ka sa ibang babae at binaliwala mo ako. Ang tigas pa rin ng ulo mo, ha? Hoy, teka. Anong gagawin mo? mo? Sa gitna ng sikat ng araw, balak mo pa ba siyang saktan? May mga CCTV dito sa paligid? Tatawag na ako ng 911. Huwag kayong makialam sa usapan namin. Palalampasin ko muna ito sa ngayon. Ate, ayos ka lang ba? Bakit ba kasi hanggang ngayon, kasama mo pa rin ang ganyang klase ng tao? Tungkol sa batang dinadala mo, sa susunod, gagawin lang niyang magulo ang buhay mo? Pero hindi ko siya maaaring alisin. Bakit? Sabi ng doktor, mahihirapan na akong magbuntis. Kaya kapag nawala pa ang batang ito, baka sa susunod ay hindi na ako kailanman maging isang ina. Hello? Xiao Yunting? Paano mo nalaman ang phone number ko? Siyempre, ibinigay ng mga magulang mo. Maghanda ka, lilipat ka na dito sa bahay ko. Ha? Hello? Hello? Iyon ba si President Xiao? Oo? Akala niya ako ikaw at pinapatira niya ako sa bahay niya? Rooxia, hindi maaari ang ganyan. Ako, kitang-kita na ang tiyan ko. Rooxia, para sa akin, pumunta ka sa halip na ako at tulungan mo akong itago ito. Hindi. Hindi kita matutulungan diyan? Pero tingnan mo ang kalagayan ko. Hindi ako makakaalis sa sitwasyong ito. Magkamukha naman tayong dalawa. Pumunta ka na sa halip na ako saglit. Hindi nila iyon malalaman. Kapag nanganak na ako, saka na lang tayo magpalit muli. Pakiusap? Sa ngayon, wala na tayong ibang magagawa pa. Kapag nalaman ni President Xiao na nagdadalang tao ako sa ibang lalaki, at kinuha ko pa ang pera niya, siguradong hindi niya palalampasin ang ating buong pamilya. Sinabi nga ni Xiao Yunting na kung may magtatangkang lokohin siya, madadamay ang buong pamilya natin? Sige, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Pero hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya
nang may anumang pisikal na kontak. Pagkapanganak mo sa bata, agad tayong magpapalit pabalik? Sige, sige. Gagawin natin ang sinabi mo. Yunting, mag-isa ka lang bang pumunta? Oo, Bakit magkahiwalay kayong dumating ni Miss Su? ibig mong sabihin, nandito rin si Su Ruoxue? Ay, hindi mo ba alam? May kasama siyang lalaki na naghihilaan sa tabi ng daan. Iniwan mo na ba siya? Nasaan sila ngayon? Doon sa kalye ng Bingtian Avenue, kapag pumunta ka roon ngayon, mahuhuli mo sila sa akto. I-lockdown ang Bingtian Avenue ngayon din? Walang sino man ang pwedeng umalis. Masusunod po. Xiao Yunting. Hindi ko akalaing maloloko ka rin ng isang babae balang araw. Mukhang maganda ang palabas na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo magkasama sa iisang dokumento ng pamilya. Basta't hindi tayo magpapakita ng sabay, mukhang hindi naman magiging problema iyon. Naiintindihan ko, isang beses lang kitang matutulungan. Tandaan mo ito. Huwag na huwag mong hahayaang malaman ni President Xiao na kambal tayo, at mas lalong huwag niyang malamang pinalitan mo ako. Sige, naintindihan ko. Buntis ka pa, at mahina ang iyong pangangatawan, pumunta ka na sa loob para magpahinga. Makinig ang lahat. Harangan ang kalsada. Huwag palabasin ang kahit sino. Lagot, nandyan na si Xiao Yunting. Ang gagawin natin? Pupunta ako dito, at ikaw naman doon, basta't hindi tayo mahuhuli sa kanya. At kung magpapakita tayo ng sabay, hindi mabubuko ang sikreto natin. Huminto ka. Su Ruoxue. President Xiao. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang lalaking iyon? Ha? Anong lalaki? Huwag mo akong pagsabihan ng kasinungalingan? May nakakita na may kasama kang lalaki? Nasaan na siya? Po? Iyon po ba? Ang ibig niyo po bang sabihin ay yung lalaking nagtanong ng daan kanina? Nagtatanong lang po siya kung nasaan ang banyo at itinuro ko na sa kanya pero sabi niya hindi niya mahanap kaya nagpilit siyang ihatid ko siya doon. Nagsisinungaling ka? Hindi po ako maglalakas loob. Alam mo naman na, pinakaayaw ko sa lahat ang mga sinungaling. President Xiao, palabiro talaga kayo. Sa ganda ng lalaki na gaya niyo, bakit pa po ako titingin sa ibang lalaki? Bakit ka na naman nagpapalakas sa akin ngayon? Ano bang klaseng suot ito? Ha? Bakit parang napakalaki ng tiyan mo? Napakarami kong nakain. Ganoon ba? Kung hindi po kayo naniniwala, gusto niyo bang haplusin, President Xiao? Wag na. Sa susunod ay huwag kang kakain ng ganoon karami. Meron yan. Samahan siya para makapagpalit ng damit. Sasama ka sa akin sa piging. At sa susunod, huwag kang gagamit ng ganoon kamurang pabango. Tuloy po kayo, Miss Su. Li Feng, President Xiao. tungkol sa lalaking kasama ni Su Ruoxue, imbestigahan mo siya ng mabuti. Opo. Hello ate, buntis ka. Hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo, kaya maghintay ka sa akin sa 203. Lagot, Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na hintayin mo ako sa dressing room? Ganun mo ba ako kamingad? Kapit hiwalay lang natin at hindi mo na agad ako kayang iwan? nagpunta lang ako sa banyo. Pagkita na lang tayo mamaya. Bakit wala pa rin si Ruoxia? Anong gagawin ko ngayon? Su Ruoxue, President Xiao, kanina, hindi ganito ang suot mong damit. iyong damit kanina, hindi ko po nagustuhan. Kaya bumalik po ako para hilingin kay President Xiao na huwag akong parusahan sa kawalan ko ng galang sa inyo. Magaling kang umarte, pero wag mong gamitin ang mapanlinlang na tunong iyan sa pakikipag-usap sa akin. Hindi ko iyong gusto. Opo. President Xiao, sumasakit po ang tiyan ko. Pupunta lang po ako sa banyo. Li Feng, naimbestigahan mo na ba? Tungkol sa lalaking may kaugnayan kay Su Ruoxue, ibigay mo agad sa akin ang impormasyon. Magkaiba ang damit niya kanina, at ngayon, maging ang ugali niya. Titingnan natin kung ano ang itinatago mo sa akin. Ate, Ruoxia, anong gagawin natin?
Nakita ko lang si President Xiao at may inutusan siyang mag-imbestiga tungkol sa ating mga ginagawa. Ano na ang gagawin natin? Si Xiao Yunting na iyan, matalino at sobrang mapagduha-duha siya, kaya hindi katakataka na maiisip niya iyon. Pero kung tutuusin, kung may duda na talaga siya, dapat ay hindi ka na niya pinakawalan? Lagot na? Siguradong sinusubukan lang niya tayong huliin sa sarili nating bibig? Ate, ganito? Humanap ka agad ng pagkakataon na makalabas, pagkatapos ay bumili ka ng tiket paalis ng bansa. Kapag naipanganak na ang bata, tsaka ka na bumalik. Sige, sige. Magpapareserba na ako ng tiket. Sige? Patay? Narito na si Xiao Yunting? President Xiao, bakit ka nandito? Ay, bakit nga pala? Namimiss mo ba ako? Nasaan ang sugat mo? Iyan po ba? Isa itong beauty tape na ginagamit talaga para pantakip ng mga peklat? Mukhang napraning lang yata ako. Bakit parang napakaasikaso mo yata? Ganito mo na ba ako kagusto? Napakatalino ni President Xiao. Ang maliit kong mga balak ay nahuhulaan mo agad. Nakapag-isip ka na ba ng maayos? Sumama ka na sa akin pabalik. Napakasabik mo naman na magkaanak tayo. Hindi dapat mapunta sa kanya ang lahat. Mukhang hindi niya gusto ang mga babaeng sunod-sunuran lang sa kanya. Napakahusay ni President Xiao, kaya syempre gusto kong magkaanak sa iyo. Basta't tapat po ang pakikitungo sa akin ni President Xiao. Sa lagay na ito, tiyak na matatakot siya. Napakabait naman. Dahil ikaw na ang napili ko, asahan mong aalagaan at mamahalin kita. Gabi na rin pala. Uy, huwag kang magmadali. Palalimin muna natin ang ating samahan. Huwag kang malikot. Sumunod ka na lang. Dadalhin kita balang araw sa mansyon ko sa labas ng lungsod. Marami tayong panahon doon para magpalapit. Gaano po ba kalaki iyon? Mayroon lang naman itong mga 20 mahigit na villa. Ganoon lang kalaki. Opo. Nakaalis na silang lahat? 20 mahigit na villa. Bakit sobrang yaman ni Pamilyang Xiao? Bitawan mo po ako. Maraming nakatingin sa atin. Yakap ko ang asawa ko. Bakit ko iisipin ang sasabihin ng iba? Suru o Sue, kararating mo lang pero may kasama ka ng lalaki? Sa tindi ng lambingan nyo? Para bang wala na ako? Sino siya? Hindi ko po siya kilala. Hindi kilala? Dala-dala mo ang anak ko, tapos sasabihin mong hindi mo ako kilala. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Siyempre, hindi iyon totoo. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko mismo nabibigyang linaw. Ang lalaking iyan na kung ano-ano ang sinasabi, itapon niyo siya sa labas. Opo, sir. Anong gagawin nyo? Hoy, anong gagawin nyo? Suru Oksue, bumalik ka rito. Suru Oksue, napakasama mong babae. Zhao Bin, huwag ka na ngang sumigaw. Ikaw. Yung kanina ay si Suru Oksia, pero bakit yung lalaking yon ay tinatawag ka sa pangalan mo? Sa ngayon ay hindi pa pwedeng malaman ni Zhao Bin ang katotohanan. Hindi yan importante. Zhao Bin, mayaman na ako ngayon. Sama tayong mag-ibang bansa at magsimula ng bagong buhay. Mag-ibang bansa. Anong gagawin mo? Iche-check ko kung may dinadala ka. Siya. Ginagawa niya lang to para siraan ako. Kung sinisiraan ka man niya, malalaman natin yan mamaya. Sandali. Teka, Wala ka namang dinadala. Kaya bakit hindi mo ako hayaang iche-check ka? ang paraan mo ng pag-check ay hindi desente, ayoko. Engkanto de panyo kita? Kaya bakit hindi kita pwedeng i-check? Kasi sa totoo lang, hindi ka naman naniniwala sa akin. Sinabi ko na, ako mismo ang magbe-verify. Ayoko nga. President Xiao, tungkol po doon yung koneksyon ni Miss Su, tapos na po naming imbestigahan. Hindi nga namin natuklasan kung may relasyon si Miss Su at ang lalaking iyon, at wala kaming nakitang koneksyon. Mabuti na lang, at naitago ko na ng maaga ang lahat ng impormasyon sa kanila. Saka, ito ang resulta mula kay Miss Su. Noong unang beses siyang pumasok sa residensya ng mga Xiao at nakuhanan ng dugo para sa pagsusuri. Si Miss Su ay hindi pa nakaranas magbuntis at hindi pa rin siya nagkaroon ng nobyo.
Kinuha niyo ang dugo ko nang walang paalam. Kung gusto mong mapabilang sa pamilyang Xiao, ay kailangan ang mga medical exam na iyon. Nilalabag niyo na ang privacy ko. Nang kinuha ang dugo mo, sarap ng tulog mo noon. At wala naman itong naging masamang epekto sa iyo. Dahil paninira lang pala ang ginawa ng lalaking iyon, ay kalimutan na natin ang nangyaring ito. Pero sa susunod, ayaw ko nang makitang may kakaibang ugnayan ka sa kahit kanino. Sa wakas, nalusutan ko rin. Hello? Kamusta po kayo? Opo, ako nga po ito. Tumawag lang sa akin ang lola, sinabi niyang isasama kita sa dadaluhan kong auction dinner sa darating na Lunes. Maghanda ka na. Sa susunod na linggo rin? Nagkataon lang siguro? Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang babae? Ngayon lang talaga ako nakakita ng magandang katulad mo na nagbabago-bago ang itsura. Nagbabago-bago? Noong nakaraang party, pabago-bago ang suot mong damit, minsan maayos, minsan naman ay hindi. Kaya kahit ang itsura mo ay nadadala rin ng iyong pananamit, minsan masarap tingnan, minsan ay nakakainis. Kahit pa hindi ito pasok sa panlasa mo, hindi mo pa rin pwedeng sabihing may panahong pangit ako, di ba? Dalawang magkaiba lamang iyon na estilo. Kaya simula ngayon, ganitong estilo na lang ang suotin mo. Isusuot ko ang kahit anong gusto ko. Pake mo ba? Yunting, nandito ka rin pala. By Jingshu, Bakit kasama mo ang babaeng iyan? Hindi siya bagay sa iyo. Miss Bai? Tila hindi naman kita kilala? Bakit parang ang laki ng galit mo sa akin? Hindi mo man ako kilala, pero kilalang kilala kita. anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Alam niya ang totoo. Ang babaeng ito, lumalandi sa fiancé ko. Ang fiancé mo, hindi ba't kararating lang niya? 7 o 8 taon siya sa abroad? At hindi kailanman bumalik? Paano naman magkakaroon ng kaugnayan si Ruok Siwe sa kanya? Alang-alang kay Pamilya Bai, palalampasin ko ito. Sa susunod, huwag mo nang pagsalitaan ng masama ang asawa ko. Siguradong hindi ako nagkakamali. Siya yung nasa phone wallpaper ni Jishuan, ang babaeng iyon. Susunod naman ay ang gawa ng kailan lang ay nanalo ng mga parangal, ang bagong designer na si Shaer. Ang crown tiara na ito ay may panimulang presyo na 2 milyong dolyar. Gawa ko na ang isasalang. 10 milyong dolyar. Sige po, Xiao Group President Xiao ay nag-alok ng 10 milyong dolyar. Mayroon pa bang magtataas? 10 milyong dolyar. Wala talagang kupa si President Xiao. Hindi ko kayang tapatan si President Xiao. Talong-talo ako dyan. 10 milyong dolyar? Parang hindi naman ganoon kahalaga iyon. Ang galing ng designer na ito, swak na swak sa panlasa ko. Mura na ang 10 milyong dolyar. 3, 2, 1. Congratulations, President Xiao. Ang lahat ng gawa ng designer na ito, bibilhin ko na. Grabe talaga ang yaman ni President Xiao. Xiao Yunting mayaman pala siya ng ganoon? Kung alam ko lang, sana ay naghanda pa ako ng mas marami para sa higit pang benta at para sapat ang pera ko na maibalik ang perang kinuha ng mga magulang ko. Gusto mo ba ang designer na iyon? Oo. Lalo na ang koronang ito, parang may dalang renaissance at kakaibang buhay. Kahit medyo suplado ang lalaking ito, magaling naman pala ang panlasa niya. Madiskarte talaga ang babaeng ito. Parurusahan ko siya. Ay, hello po. Hmm. Saan po ang papunta sa banyo? Dito sa pintong ito ang banyo. Kumaliwa ka lang at nandoon na iyon. Oh, salamat po. Walang anuman. Pasok ka na. Ay. Anong ginagawa mo? Papalabin mo ako. May tao ba riyan? May tao ba sa labas? May tao ba riyan? May tao ba? Mayroon bang tao? Bakit hindi pa siya bumabalik? Nahanap mo na ba? President Xiao, natingnan na ang lahat ng banyo, pero hindi namin nakita si Miss Su. Baka nakaalis na siya. Hindi. Hindi niya dinala ang cellphone at bag niya, kaya imposibleng umalis na siya. Yunting, may hinahanap pa kayong tao? Ay, yung babaeng kasama niyo kanina, nasaan na yung binibini? Nakita mo ba siya? Parang lumabas na siya. Akala,
Akala ko magkasama kayo, hindi pala. Nasa labas? Oo, mukhang nagmamadali siya. Parang may kailangan siyang makitang tao agad. Magpapadala ko ng mga tauhan para maghanap sa labas. Sabay na tayong pumunta. Suruokswe, ngayon, wala nang magliligtas sa iyo. Xiao Yunting. Ang kalagayan ni Miss Su ay dahil nabigla siya at nalamigan. Wala namang malalang problema, inumin lang ang gamot sa tamang oras. Sige. President Xiao, ito po. At isa pa, sa kuha ng CCTV ay kitang-kita na. Si Wang Gao ang nagkulong kay Miss Su sa utos ni Bai Jingshu. Ngayon din, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Pamilya Bai. Opo. Gagawin ko na po agad. Hindi pa pala siya gising. Ang pulseras na ito ay kahawig ng estilo ng designer na si Shaer. Hindi ko akalain na may ganito kang kataas na panlasa sa sining. Tila kailangan ko pa na kilalanin ka ng husto. Huwag kang masyadong gumalaw. Humiga ka ng maayos. Nasaan ang mga damit ko? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Naayos ko na ang lahat. Hindi ka na uli maapi ng kahit sino. Ibig sabihin, ang huling mukha na nakita ko ay talagang ikaw? Heto, papakainin kita ng lugaw. Ako na po ang gagawa. Hayaan mong subuan kita. Huwag mo nang hintaying maulit ko pa ito ng 3 beses. Bakit ba ganyan ang ugali mo? Pati sa pagkain ng lugaw ay masyado kang mapilit? Alam mo ba kung gaano karaming babae ang naghahangad na subuan ko? Kung sino ang may gusto, siya ang subuan mo. Hindi ko kailangan yan. Nang dahil sa akin kaya ka nakulong sa storage room, tanggapin mo ito bilang hingi ko ng paumanhin. Heto. Nagawa niyang humingi ng paumanhin. President Xiao, narito na po si Miss Bai. Dito ka lang, hintayin mo ako. Ang lalaking ito, mukhang hindi naman pala ganoon kasama ang loob. Miss Bai, hindi ka pwedeng pumasok, Miss Bai. Yunting, paano mo nagawang kanselahin ang pakikipagtulungan sa aming pamilya, Bay? Ilang dekada na tayong magka-partner sa negosyo. Kinalaw mo ang tao ko? At hindi pa kita tuluyang pinabagsak, ay dahil nais ko pang magbigay ng respeto sa pamilya Bai ninyo. Gusto mo ba talagang dahil sa kanya ay masira ang relasyon mo sa pamilya Bay namin? Magkabata tayo at matagal na ang ating pinagsamahan? Kung hindi mo lang ginalaw ang mapapangasawa ko, ay hindi sana tayo aabot sa pagtapos ng ating pagtutulungan? Xiao Yunting, huwag kang masyadong sobra. Li Feng, palabasin na ang bisita. Hindi ako aalis. Hindi mo maaaring kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya Bay. Bakit ka lumabas? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na manatili ka lang sa iyong kwarto? Bakit siya narito? Li Feng, ihatid mo na palabas ang bisita. Kailangan ko pa bang ulitin ito? Miss Bai, mangyaring lumisan ka na po. Ikaw. Akala ko ay nakaalis na siya kaya naman ako lumabas. Nagulo ko ba ang mga plano mo? Wala kaming relasyon at mayroon na siyang fiancé. Hindi mo kailangang magpaliwanag? Wala akong interes na malaman? Wala kang interes? Eh bakit kanina habang humihigop ng lugaw ay namumula ka? Ako? Kailan ako namula? Mainit lang ako noon, napakainit ng lugaw na iyon, hindi mo ba alam? Hinipan ko pa nga yon para sa'yo. Ako, may gagawin pa ako sa bahay. Kaya mauuna na ako. Ihahatid na kita. Huwag na. Kaya ko na ang sarili ko. Ruoxia, Jiswan, kailan ka pa nakabalik ng bansa? ilang araw pa lang, sa katunayan ay sinadya talaga kitang hanapin. Hanapin ako? Para saan? Ruoxia, mula pa noong simula ng kolehiyo. Gusto na kita. Kaya lang, noong kalaunan. Ay, Jiswan, noong kolehiyo, nang mabalitaan mong gusto kita, ay iniwasan mo ako hanggang sa mangibang bansa ka. Tapos ngayon ay pupunta ka rito at sasabihin sa akin ang lahat ng ito? biglaan kasi akong pinadala ng pamilya ko sa ibang bansa. Wala akong magawa para tutulan ang kagustuhan ng pamilya ko. Ruoxia, sumama ka na sa akin sa ibang bansa.
May mas magagandang art school doon. May mas malawak na pagkakataon doon para sa karera mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa susunod na Sabado, alas 8 ng umaga, hihintayin kita sa Corner Coffee Shop. Dapat kang pumunta. Ang taong ito? Hindi ko na siya gusto. Ano pa bang kailangan niya? Napakarami talagang mga piging ng mga mayayaman dito. Sino na naman ang may engagement party ngayon? Ang pamilya Bai at ang pamilya G. Pamilya Bay? Hindi ba't sinabi niyo noon na hindi na kayo makikipagtulungan sa Pamilya Bay? Hindi naman namin itinigil ang pakikipagtulungan sa pamilya G. Nabalitaan ko, ang lalaking ito na ikakasal sa Miss Bay ay 7 o 8 taon nang nasa ibang bansa, hindi man lang nakakauwi kahit isang beses, at heto, ikakasal na agad siya pagbalik niya. Sa mga mayayamang pamilya tulad namin, wala kaming kapangyarihan sa sarili naming kapalaran. Sa tingin ko naman ay malayang malaya ka. Hindi naman ang lahat ng tao ay kayang marating ang kinalalagyan ko ngayon. Wala ka man lang kahit katiting na pagpapakumbaba. Katotohanan lang iyon, bakit ko kailangang magpakumbaba? Sa tingin ko nga, sa diksyonaryo mo ay wala talagang salitang pagpapakumbaba. Kung bababaan ko ang sarili ko para lang makakuha ng papuri sa ibang tao, hindi ba't nagpapaka-plastic lang ako noon? Mukhang may punto ka naman doon. Magsisimula na sa sandaling ito. Napakagarbo naman ng engagement party na ito. Tingnan mo. Yung kakaalis lang. Siya ba si Batang Master G? Parang siya nga. Batang Master G? Itong si Batang Master G? Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Parang ang pangalan niya ay G Xuan. G Xuan? Uy, G Xuan! Oh, matagal na rin tayong hindi nagkita. Magkakilala kayo? Ang ginagawa mo rito? Magkaklase kami sa kolehiyo at matagal na kaming hindi nagkikita. Ikaw, kahapon, bakit hindi ka pumunta sa coffee shop? Isang buong araw kitang hinintay, alam mo ba yon? Hindi ba matagal na kayong hindi nagkikita? Bakit kahapon, nag-usap pa kayong magkita sa coffee shop? Hindi mo ba narinig ang sabi niya na hindi nga ako nagpunta? Siya naman ay si... Xiao Group, si Xiao Yunting. Kaya pala, ikaw iyong pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si Xiao Yunting. Ako nga. Kayo ba? Si Su Ruoxue ay kasalukuyan kong kadate. Su Ruoxue? G Xuan. Ano kasi? Heto pala ang engagement party mo. Binabati kita. Oo. G Xuan, narito ka lang pala. Yunting, hindi ko inakalang darating ka rin po. Nabanggit ka lang po ng tatay ko kanina. Anong sabi tungkol sa akin? Napinutol ko na ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Bai? Ano ka ba? Normal lang iyan pagdating sa usaping negosyo. Siguradong marami pa tayong pagkakataon para magtulungan sa susunod. Hindi tayo sigurado riyan. Jingshu, napansin kong doon ay may mga kaibigan kang dumating. Puntahan mo na muna sila. Dahil narito naman si Xiao Yunting, siguro ay hindi naman gagawa ng kung anong gulo si Ji Xuan. Sige, mauuna na po muna ako. Ruoxia, anong nangyayari? Bakit si President Xiao ay napagkamalan kang si Ruoxue? Hay nako, mahabang kwento to. Pero siguraduhin mong hindi mo ako tatawaging suruwok siya sa harap ni Xiao Yunting. Hindi niya alam na kambal kami sa pamilya namin. Kapag hindi ka nagpaliwanag, paano kita matutulungan? Hay nako, basta, mahabang kwento talaga ito. Kapag hindi ka nagsalita, tatanungin ko si Xiao Yunting. Hoy. Sige, sasabihin ko na sa iyo. Masyadong matapang ang loob nyo. Pati si Xiao Group ay kinalaban nyo? Hay nako, anong magagawa namin? Wala na talaga kaming ibang paraan? Ruoxia, pinapayuhan kita na umalis na diyan hanggat maaga. Hindi madaling lokohin si Xiao Yunting at ang mga nanamantala sa kanya ay parating pinaparusahan. Ruoxia? Hindi ba Surokshu ang pangalan niya? Su Ruoxue. Xiao Yunting. Kaya pala ang tagal mo sa banyo dahil nakikipag-usap ka pala sa lalaking ito? Hindi. Kakalabas ko lang noong nakasalubong ko siya. President Xiao, nagkakamali ka. Totoong kakasalubong lang namin sa isa't isa. Ang banyo ng mga lalaki ay nasa kabilang dako. Tapos nagkataon lang na nagkita kayo dito sa tapat ng banyo ng mga babae? Nawala ako? Hindi ba pwedeng mapadpad dito? Ang ibig mo bang sabihin ay naligaw ka sa sarili mong hotel? Maraming hotel ang pamilya namin. Hindi ko naman pwedeng masaulo ang mapa ng bawat isa sa kanila. Ji Xuan, pumunta ako sa party na ito dahil sa respeto ko sa ama mo at sa tingin ko, hindi gugustuhin ng ama mo na dahil sa iyo ay mawalan siya ng koneksyon sa pamilyang Xiao. Sige na, tama na yan. Wala namang mapapala sa pag-aaway sa tapat ng banyo. Bumalik na tayo sa loob. Tawan mo ako. Nasasaktan mo na ako. Su Ruoxue, ipaliwanag mo nang mabuti ito sa akin. Ano ba talaga ang relasyon yung dalawa ng lalaking iyon? Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Ano namang magiging relasyon namin? Hindi mo ba nakitang engaged na siya? Ano naman kung engaged na siya? Pagpapakasal lang iyon para sa negosyo ng pamilya. At isa pa,
Hindi mo ba napansin na ang mga tingin niya sa iyo ay may mali siya? Hindi ko napapansin iyon. Nagsisinungaling ka pa. Alam mo sa sarili mo na gusto ka pa rin niya. Kung gusto man niya ako o hindi, wala na akong pakialam doon. Ang daming may gusto sa akin, hindi ko na problema kung isa siya sa kanila. Talaga? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Mabuti na ang malinaw. Ruoxia, Ruoxia? Swan, bakit mo ako hinahanap? Sina President Xiao at ako ay pabalik na sana. Ruoxue, nalaglag ang hikaw mo kaya ibinalik ko sa'yo. Salamat. Kung wala na namang ibang kailangan, mauna na kami. Tinawag kanyang Ruoxia. Hindi. Nagkakamali ka lang ng dinig? Malinaw na Ruoxue ang tawag niya sa akin. Sigurado ka bang nagkamali lang ako? Ganoon lang talaga siya. Madalas siyang mabulol sa pagsasalita. At saka narinig mo rin naman, na Ruoxue ang tinawag niya. Ano man ang sabihin mo? Masyado pa ring malapit ang tawag niya sa iyo. Hindi mo ba talaga kayang itigil iyan, ang pagiging seloso mo? Ibig bang sabihin, hindi na ako pwedeng magkaroon ng normal na kaibigang kaklase? Hindi ko sinabing bawal, pero huwag ang lalaking iyon. Wala kaming anumang relasyon, at mas lalong hindi mangyayari iyon, kaya sana ay tumigil ka na sa hinala mo. Galit ka na ba? Kung ako ba ay maging mapagduda rin, at paghinalaan ka sa pakikitungo mo sa ibang babae, hindi ka ba magagalit? Hindi. Matutuwa pa nga ako dahil binabantayan mo ang aking buhay panlipunan. Pero sinisiguro ko sa iyo, wala akong ibang babae, ikaw lang ang nag-iisa. Totoo ba? Bakit? Noong kolehiyo mo ba ay hindi ka nagkaroon ng nobya? Maaga akong humawak ng kumpanya at wala rin akong interes, ni wala akong oras sa pag-ibig. Wala man lang bang isang tao na tumibok ang puso mo? Wala, ikaw lang talaga. Kung gusto mo, pwede kong ilista ang lahat ng mga babaeng nakilala ko mula pagkabata para ma-check mo. Ano ka ba? Wala ka ba talagang interes malaman? Hindi na kailangan. Wala akong pakialam. Sige na. Papasok na ako sa trabaho. Ihahatid na kita. Huwag na. Sa susunod na lang. Ate, bakit ka nandito? Ruoxia, papunta sana ako sa studio mo para hanapin ka. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito. Hahanapin ako? Ate, hindi ba dapat ay nasa ibang bansa ka na? Bakit hindi ka pa nakakaalis? Ruoxia, nawala ang bata sa akin. Anong nangyari? Dahil ito kay Xiaobin. Noong isang araw gusto niyang sumama ako sa kanya sa kama. Ayoko, kasi baka mapahamak ang bata. Kaya sinaktan niya ako, at hindi ko sinasadyang matumba. Napakasamang tao ni Xiaobin. Nakuha niya pang manakit ng babae? Ruoxia, anong gagawin ko? Baka kailanman ay hindi na ako maging ina. Hinahanap ako ni Xiaobin kung saan-saan. Ruoxia, natatakot ako. Huwag kang mag-alala ate. Kapag sinubukan ni Xiaobin na pumunta rito, proprotektahan kita. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Huwag ka nang maging masyadong bulag sa pag-ibig. Lagot, Ruoxia, nandito na si Xiaobin. Magtago ka muna sa loob, ako na ang haharap sa kanya. Xiaobin, anong kailangan mo sa akin? Ruoxue, pinapasamahan lang kita sa mga kliyente ko para kumain. Bakit ka tumatakas? Makasama sa kliyente? Ano bang klaseng kliyente mayroon ka? Huwag ka nang makialam doon. Kailangan mo lang samahan ang mga kliyente ko sa pagkain at pag-inom at pasayahin sila, ayun lang. Xiaobin, may konsensya ka pa ba? Kakawala lang ng bata sa akin, tapos gusto mo pa akong magpainom? Ngayong wala na ang bata. Hindi ka nabuntis, di ba? Dahil hindi ka nabuntis, pwede ka nang uminom. Wala kang hiya. Sinasabi ko sa iyo, makikipaghiwalay na ako sa iyo ngayon din. Huwag mo na akong lalapitan muli. Hiwalay? Ang lakas ng loob mo. Balak mo talaga akong hiwalayan, ha? Bitawan mo ako. Ayoko. Bitawan mo ako. Sabi ng hindi. Bitawan mo ako. Sabi ng ayoko. Tatawag Kapag hindi ako ka ng bumitaw, pulis. Sige, gawin mo. bitawan mo ako. Nakikipag-ugnayan ka pa rin ba sa kanya? Kakasalubong ko lang sa kanya dito. Hindi totoo. Siya itong nanggugulo sa akin. Buntis si Ruoxue sa anak ko? Nakuha mo pang gumawa ng kwento, ha? Nanggugulo ka lang sa lalaking ito? Halika, may ipapakita ako sa iyo. Ito ang medical report tungkol sa pagkawala ng bata ni Ruoxue. Ruoxue? Niloko mo ba ako? Sinasabi mo pa na first kiss mo iyon, pero nagkaroon ka na pala ng anak. Ate, idinidiin mo ako sa gulo? Hindi totoo iyan. Anong hindi totoo? Narito na ang ebidensya, nakasulat ng napakalinaw kung hindi ito ang pangalan mo, kanino ito? Sige. Pangalan ko nga iyan. Sinabi ko na sa iyo, ang kapalit ng panloloko sa akin, hindi mo iyon kakayanin. Hoy, Dadalhin kita para magpa-check up, maghintay ka?
At tungkol naman sa iyo, titingnan ko talaga kung ano pa ang mga itinatago mo sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, aray, saklolo. May masamang tao rito. Sumigaw ka pa ng isa at gagawin ko ang check-up sa iyo dito sa harap ng maraming tao bilang parusa mo. Ikaw, nababaliw ka na ba? Bakit mo ginagawa ito? Ito ay paglabag sa aking privacy. Oo, baliw na nga ako. Sinabihan na kita, ang kapalit ng panloloko sa akin ay hindi mo kayang bayaran. Ipinapakita sa ulat na ito na nagpa-check up ka na para sa pagbubuntis. May sasabihin ka pa ba? Baka naman palsipikado lang ang medical report ko, hindi ba? Kahit anong gawin mong paglilinis, hindi mo maitatago ang totoo. Makatuwiran lang ang pagdududa ko. Isa pa, sino ang nakakaalam kung saan mo kinuha ang physical exam report na iyan? Paano kung ang ospital na ito ay ayaw lang ibunyag ang impormasyon ko, kaya kahit ano na lang ang binigay nila sa iyo? Inamin mo rin sa wakas na nagpunta ka nga sa ospital na ito. Ako, wala naman akong sinabing ganoon. Sige. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ito ay pagmamayari ng Xiao Group, isang pribadong ospital. Walang mangangahas dito na bigyan ako ng peking report. Ngayon din, sumama ka sa doktor sa loob para sa isang full body checkup. Mukhang sa araw na ito, kailangan na gawin ang pagsusuring ito. Miss Su, dito po tayo. Nasaan na ang ulat? Sabi ng doktor, kailangan muna maghintay ng kaunti bago lumabas. Mas mabuting gamitin mo ang oras na ito para mag-isip kung paano mo haharapin ang galit ko. Ang galit mo? Sus? Sabihin mo nga sa akin, anong mangyayari kapag nagalit ka? Kung totoong nawala ang bata sa iyo noon, alas 8 ng gabi ngayong araw, mababang karote ang kumpanyang Pamilya Su. Ano? Anong kinalaman nito sa kumpanya ng pamilya ko? Kakalagak ko lang sa inyong kumpanya ng $100 milyong. At para sa mga magulang mo, sisiguraduhin kong pagkatapos nilang mawalan ng trabaho, wala nang kahit anong kumpanya ang kukuha sa kanila. Hindi lang yan, babayaran pa ng buong pamilya mo sa akin ang $300 milyong na utang nyo. Ano? $300 milyong? Masyado ka namang tuso. Mas masama ka pa kaysa sa mga loan shark. Sabi ko sa iyo, hindi mo kayang tiisin ang magiging ganti ko. President Xiao, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ito po ang nakasaad sa resulta. President Xiao, narito na ang resulta ng iyong pagsusuri. Ang resulta sa papel na ito. Suru Oksue, ano ang ginagawa mo? Akala mo ba kapag kinuha mo iyan, ay hindi ko na malalaman ang naging resulta? Hindi ko naman sinabing hindi ko ipakikita sa iyo. Pero bago mo basahin iyan, kailangan mo munang pumayag sa isa kong hiling. Magsalita ka. Kung ipakita sa resultang ito, na hindi ako kailanman nagbuntis o nawala ng bata, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Anong karapatan mong gumawa ng kondisyon sa akin? Bakit? Ang kilalang CEO ng Xiao Group, hindi man lang marunong umamin ng pagkakamali? Hindi ko pa nga nakikita ang resulta. Paano mo nasabing mali ako? At paano kung ikaw nga ang mali? Ako si Xiao Yunting, hindi ako hihingi ng tawad kahit kanino. At walang sino man ang nangahas na humiling yan sa akin. Ngayon ay meron na. At saka, hinamak mo ako sa kalye kanina, ipinahiya mo ako ng sobra, na naging sanhi ng matinding sakit sa aking damdamin. Hindi ko man ginawa ang ginawa mo, o gantihan ang pagmamaliit mo, hingi ng tawad lang ang hinihiling ko. Hindi naman iyon sobra, di ba? Nakapagdulot ako ng sakit sa damdamin niya. Kung totoo ngang hindi ka nawalan ng bata, palalampasin ko ang lahat. Sabi ko na nga, ang kailangan ko ay paghingi ng tawad. Siya lang ang kauna-unahang taong nangahas na utusan si President Xiao na humingi ng tawad. Sige, pumapayag ako. Kapag napatunayang hindi iyon totoo, hihingi ako ng tawad sa iyo. Ayos na? Ibigay mo na sa akin ang report? Sige, kahit na napakasama ng ugali mo, ipakikita ko pa rin sa iyo. Kapag nalaman kong totoo ito, hindi kailanman nagbuntis? Totoo ba ang resultang ito? Ako mismo ang nagsagawa ng pagsusuri, kaya hindi ito magkakamali. Si Miss Su ay wala ngang karanasan sa pagbubuntis o pagkawala ng bata. Ano? Ang ating kilalang CEO ng Xiao Group na laging tumutupad sa kanyang mga salita ay hindi naman siguro makakalimutan agad ang sinabi niya? Ikaw,
Bilisan mo na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ano itong nasa braso mo? Anong ginagawa mo? Huwag mo ngang ibahin ang usapan, sabihin mo na agad, naghihintay akong marinig iyon. Huwag kang malikot. Paano ito nangyari? Paano ang ano? Ha? Bakit nagkagito ito? Iyon bang lalaking iyon ang sumakit sa iyo? Siguro hindi ko na matandaan. Kumuha ka ng gamot para sa sugat. Opo, President Xiao. Naku, wag na. Kaunting gasgas lang naman ito. Kaunting gasgas lang ito. May sugat na oh. Bakit ka ba sumisigaw? President Xiao, para ka namang nagpapanik sa wala. Napakaliit lang ng sugat na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay maghihilom din ito. Suru Woxue, gusto kong tandaan mo ito. Bawat parte ng katawan mo ay sa akin. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng anumang gasgas. Kahit isang hibla ng buhok mo ay mahalaga sa akin. Kung ganoon, President Xiao, sa sinasabi mo, sa araw-araw ay natural na nalalagas ang 50 hanggang 100 hibla ng buhok, e di ibig sabihin, araw-araw kang magagalit nang hindi bababa sa 50 beses? Suru Woxue, seryoso ako sa pakikipag-usap sa iyo. At seryoso rin ako sa sasabihin ko sa iyong isang bagay. Hindi ka panagsosorry sa akin. Ha? Hindi nga. Totoo ba ito? Imposible namang may isang matanda na hindi pa rin tumutupad sa usapan, di ba? Pasensya na. Ano? Hindi ko narinig ng malinaw. Uy, President Xiao, hindi ka ba kumain ng hapunan? Huwag kang sumobra. Ay nako, kung sa pamilya nyo, sa pamilyang Xiao, ay ganito ang turingan na hindi man lang pinapakain ng sapat ang mga tao, hanggang sa wala ng lakas para magsalita, ayoko nang magpakasal diyan? Siya. Ayan, mas okay na yan. Marunong tumanggap ng pagkakamali, mabuti kang bata. Nalagyan ko na ng gamot. Huwag mong babasain. Protektahan mo ang sarili mo sa susunod. Huwag ka nang magsusugat ulit. Pag-aari kita. President Xiao, hindi ako gamit na pag-aari ng kung sino. At kung ipipilit mo yan, sarili ko lang ang nagmamay-ari sa akin. Sige. Kung ganoon, pag-aari mo ako. Nagagawa mo pang mawala sa sarili habang kausap kita. Lumayo ka sa akin. Bakit ka nahihiya? Mula ulo hanggang paa. Alin pa ba sa'yo ang hindi ko nakikita? Walang hiya. Ano naman kung mawalan ako ng hiya sa harap mo? Ano bang iniisip mo kanina? Yung lalaki kanina? Siya ba? Wala kang pakialam kung sino ang iniisip ko. Iniisip mo nga ang lalaking iyon. May kinalaman ba sa iyo kung sino ang iniisip ko? Nag-imbestiga na ako. Naging kasintahan mo ang lalaking iyon. Nagulat talaga ako na ang isang babaeng may karakter na katulad mo ay magkakagusto sa ganoong klaseng walang kwentang lalaki? Bakit? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Hindi ko rin maintindihan kung paano mo natiis ang duwag na iyon na mahilig mamilit ng mga babae? President Xiao, hindi ba't pareho lang kayong dalawa? Pareho kayong mahilig mamilit ng ibang tao. Iba ako. Ginagawa ko lang iyon sa babaeng gusto ko. At isa pa, kung pagbabasehan ang yaman at itsura, saan siya lalaban sa akin? Tama naman ang sinabi mo. Ang problema lang ay masyadong hambog ang ugali mo. Nakakairita ka? Hay nako, oo na. Paano ba siya makukumpara sa iyo? Matagal na kaming wala ng taong iyon. Kaya pwede bang huwag na siyang banggitin? Talaga? Siguraduhin mo lang na mula ngayon, hindi mo na siya iisipin pa. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi? Na mahirap na nga, pangit pa, at masama pa ang ugali? Bakit ko pa siya iisipin? Wala naman akong balak magpakahirap. Mabuti naman kung ganoon. Kapag nagkaroon na tayo ng anak at nakapasok ka na sa pamilyang Xiao, hindi mo na kailangang maghanap ng asawa sa basurahan. Sino namang may sabing magkakaanak ako sa'yo? Sino ang may sabing gusto kong magkaanak sa iyo? Ang pagbuo ng isang bagong buhay ay dapat desisyon ng dalawang tao na dalhin ang isang bagong buhay sa mundong ito at hindi dahil lamang may isang taong dapat magluwal para sa iba. Nasa ika-21 siglo na tayo. Bakit ang isipan mo ay parang nasa nakaraan pa rin na ang papel lang ng babae ay magbigay ng anak sa mga lalaki? Ako. Hindi ko akalain na ang Xiao Group ay mapapalaki mo ng ganyan pero ang pag-iisip mo ay napakaluma pa rin.
Hinding-hindi ako magpapakasal sa gaya ninyo na pamilyang mas pinapahalagahan ng lalaki kaysa babae. Sa pamilya namin, parehong pwedeng magmana ng negosyo ang babae o lalaki. Ang huling na mahala ay ang nanay ko at ang gamit kong apelido ay sa nanay ko rin. Paano mo nasabing mas pinapahalagahan namin ng mga lalaki? Ngayong nabanggit mo ang nanay mo, matagal na akong nanggigilas. Balita ko ay napakahusay niya. Ang Xiao Group ay siya mismo ang nagtatag, pero ang alam ko ay palagi siyang single. Oo, tama ka. Kung ganoon, sino ba talaga ang tatay mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Masyadong maraming manliligaw ang nanay ko, kaya kahit ako ay hindi alam kung sino ang tatay ko. Paano naman ang lola mo? Ang lola ko ay lola ko sa panig ng nanay. Lola lang talaga ang tawag ko sa kanya. Ah, ganoon pala iyon. Masyadong advance pala ang pananaw ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Noong bata pa siya, mas pinili niyang magkaanak kahit walang asawa. Talagang isa siyang matapang at kahanga-hangang babae. Magkaanak ng walang asawa? Isang kahanga-hangang babae? Bakit? Gusto mo rin bang gawin ang ganoon? Kung posible lang sana, pero syempre, hindi pwede. Sayang naman kung ganun. Dahil hindi ko hahayaan na gawin mo iyon. Grabe ka naman. Isipin mo, ang mama mo ay isang liberal na babae, pero bakit siya nagpalaki? Ng isang anak na masyadong konserbatibo gaya mo? Konserbatibo? Para sa isang pamilyang tulad namin na may hindi mabilang na yaman, kung walang magmamana, paano mauubos ang perang kinita namin? May punto ka naman. Subalit, hindi ko pa rin matatanggap ang ideya na magkaanak muna bago magpakasal. Kung pipilitin mo talaga, Eddie, ang perang natanggap ko, ibabalik ko na lang sa'yo ng doble. Hindi mo talaga ito matatanggap? Oo. Talagang hindi ko matatanggap iyan. Kahit pa, magkaroon ka ng isang anak na lalaki na may premyong $100,000,000 o isang anak na babae na may $200,000,000, hindi ka pa rin papayag? Hindi. Bakit? Ito na yung perang hindi mo kikitain kahit sa ilang buhay pa. Hay, ang pera nga naman. Isang napakagandang bagay, walang taong ayaw sa pera. Pero sa totoo lang ay wala naman akong napakataas na pangarap pagdating sa material na bagay. Sapat na ang perang kinikita ko para sa sarili kong gastusin. Higit pa doon, para sa akin ay wala na ring saysay iyon. Hanga talaga ako sa babaeng napili ko. Oh, siya nga pala. Pero, kung sakaling payag kang magbigay na lang sa akin nang walang kapalit ng napakalaking halaga, Eddie, masaya ko itong tatanggapin. Walang bagay na libre sa mundong ito, kaya managinip ka na lang ng gising. Talaga bang sinabi mo yan sa kanya na mas pipiliin mo pang kanselahin ang kasal at hindi ka papayag na magkaanak muna bago magpakasal? Oo naman. Sa klaseng tao na yan, siguradong alam mo na kung gaano kahirap makasama siya sa kasal. Ano naman ang naging reaksyon ni President Xiao? Ang sabi pa niya, bibigyan niya ako ng $100,000,000 kapag lalaki ang anak at $200,000,000 naman kapag babae. May $2,000,000 pang gastos buwan-buwan, bukod pa ang mga bag at alahas. Diyos ko, napakayaman talaga ni pamilyang Xiao. Kaya, tinanggihan mo na naman ba siya? Siyempre naman, hindi ako yung tipong dahil lang sa pera ay isasakripisyo na ang kalayaan ko. Hay, hindi ako kasing desente mo. Ako naman ang talagang gusto ni President Xiao. Ano namang silbi kung tatanggi si Ruoxia? Kung ako ang magkakaroon ng anak kay President Xiao. Li Feng, ano ang tingin mo kay Suruokshu? Anong masasabi mo sa babaeng iyon? Maayos naman siya. Hindi ba't kayo na ng mahabang panahon? Dapat ay mas kilala mo siya kaysa sa akin? Bakit mo biglang naitanong yan? Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang makipagkita sa mga magulang ko. Pakiramdam ko, ibang-iba siya sa lahat ng mga babaeng nakilala ko noon. Siya, dahil hindi mahalaga sa iyo ang pera, ano ba ang pinaka-importante para sa iyo? Kalayaan. Kalayaan? Oo. Ang bawat tao ay may kakayahang magmahal, may kakayahan ding kumita ng pera, pero hindi lahat ay may kalayaang pumili. Kapag nagpakasal ka sa akin, magkakaroon ka ng lahat ng kalayaan. Hindi. Mali ka. Ang gusto ko ay ang kalayaang pumili, imbis na pinipilit ng ibang tao, dahil hindi iyon matatawag na kalayaan. Ibang-iba siya sa mga taong humahabol lang sa pera ko. Kung ganoon ang sinasabi mo, mukhang si Miss Su ay isang mabuting babae. Oo, pakiramdam ko ay napaka-espesyal niya. President Xiao, hindi ko akalain na darating ang araw na maririnig ko sa bibig mo na may isang babaeng espesyal para sa'yo. Mukhang hulog na hulog ka na talaga. Pero,
Anong pero? President Xiao, kung gusto mong ligawan ng ganyang klase ng babae, kailangan mong magbago muna. Magbago ng alin? President Xiao, kailangan mong baguhin sa kumpanya ang mapagmataas mong ugali. Dapat kang magpakumbaba. Kailangan mong suyuin siya. Hindi ko pa naranasan manuyo ng kahit sino sa buong buhay ko. President Xiao, ang pinakamalaki mong bentahe ay ang yaman mo. Pero sa pagkakataong ito, nakatagpo ka ng babaeng hindi mahilig sa pera. Bagkus ay mas mahalaga sa kanya ang kalayaan. Kailangan mong magbago. Dapat mong iparamdam sa kanya ang katapatan at serisyo mo. Kung hindi, paano siya magkakagusto sa iyo? Anong kailangan kong gawin? Una sa lahat, kailangan nating matuto kung paano makipag-date. Pakikipag-date? Oo. Isang date. Tinawagan ako ni Xiao Yunting para yayain akong makipag-date. Ano na namang pakay niya? Date? Oo nga eh. Sino ba namang nakakaalam kung ano na naman ang naisip ng taong iyon? Ruoxia. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang. Hindi pwede. Hindi pa lubos na maayos ang katawan mo. Ano ka ba? O seryo na ako? Saka, gusto ko na ring lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Saka, hindi ba? At galit ka naman kay President Xiao? Ako na lang ang pupunta. O sige, basta magbalot ka ng mabuti. Baka mas lalo kang sipunin. Naintindihan ko. Anong gusto mong kainin? Mag-order ka lang ng kahit ano. Ha? Ikaw na lang ang pumili. Kahit ano naman ay kakainin ko. Bakit parang napakagala mo yata ngayon? Dati naman, palagi kang may sinasabi sa mga gusto ko, di ba? Natatakot lang ako na baka ang mapili ko ay hindi magustuhan ng panlasa mo. Wala naman akong hindi kinakain. Dahil ayaw mong pumili, ako na ang gagawa. 2 serving ng Australian lobster, 1 order ng beef scrambled eggs na may black truffle, 1 New Zealand ham, at 1 matsutake mushroom soup. Para naman sa dessert, pakiserve din ng 2 blueberry pudding. Sige po, sir. Isisilbi na po ang pagkain nyo sa loob ng ilang sandali. Ito ang unang beses na makakakain ako sa ganito kagarang hotel na restaurant. Siguradong sobrang mahal ng lahat ng ito, di ba? Hindi ito ang inaasahan kong sasabihin niya. Pagkain lang iyan, basta't magustuhan mo. Kahit magkano pa ang halaga niyan. Lahat ba ng ito ay para sa akin? Gusto mo ba? Oo, gustong gusto ko. Bukod sa mga ito, may iba pa bang regalo? Malinaw na noong huli ay wala kang pakialam sa pera. Bakit ngayon parang naging ganyan ka? May kailangan pa akong ayusin sa kumpanya. Ihahatid kita pa uwi mamayang gabi. O sige, magpahinga ka rin at huwag masyadong... Sige na mahal ko. Papunta na kami ni President Xiao sa kumpanya. Kaya huwag ka na magalit. Pag-usapan na lang natin pag uwi ko, okay? Ano? Hindi ka galit? Tuwing nagagalit ka, baliktad lagi ang sinasabi mo. Masyadong kilala na kita. Sige, naintindihan ko na. Sige, bye-bye. Li Feng. Po? Sabi mo, kapag ang girlfriend ay nagagalit, baliktad ang sinasabi? Anong ibig sabihin niyon? Hay, ang mga babae kasi, minsan kapag galit at naglalabas ng sama ng loob, sinasadya nilang sabihin ng kabaliktaran at gagawa ng mga bagay na kadalasan ay hindi naman nila ginagawa. Ang totoo niyan, nagpapapansin lang sila sa akin. Kung ganoon, mukhang si Suru Oksue ay sinasadyang magpakita ng kakaibang kilos dahil gusto niyang sukuan ko siya. Li Feng, ipag-book mo ako ng 2 ticket para sa art exhibit. Art exhibit? Oo, sabi niya sa darating na Martes, ay isasama ka niya para manood ng art exhibit ni John Mark. John sino? Si John Mark, ang sikat na modern artist, hindi mo ba alam? Sino bang John Mark na iyan? Hindi ko man lang narinig ang pangalang iyan. Uy, Ruoxia, kung sakali ba, pwede bang ikaw na lang ang pumunta para sa akin? Sige, papayag ako. Alang-alang kay John Mark, ako na ang pupunta sa pagkakataong ito. Wow! Hindi ako makapaniwalang makikita ko nang malapitan ang ganito karaming mga gawa ni John Mark. Napakagaling talaga. Gusto mo rin ba siya? Tingnan mo, ang mga linya niyang ito, napaka-perpekto nito. Wala talagang katulad, pati na ang mga kulay. Napakapangahas at napaka-creative. Gusto ko rin siya. Dati noong nasa Europe ako para sa isang business trip, wala talaga akong oras para pumunta sa art exhibit niya. Ito rin ang unang beses na makakabisita ako sa gallery niya. Mukhang pareho ang panlasa natin. Oo, pareho ang panlasa nating dalawa. Ganoon din noong nakaraang jewelry auction. Saka nga pala, sa susunod na linggo,
ay may paglulunsad para sa mga bagong jewelry designer? Pupunta rin ang designer na si Shaer? Hindi ba't gustong-gusto mo si Shaer? Isasama kita? Si Shire. Lagot, ang fashion show ko, bakit kailangang pumunta rin ni Xiao Yunting? Sobrang tuwa mo yata kaya hindi ka na makapagsalita? Magpapadala ako ng susundo sa iyo. Mag-ayos ka ng mabuti. Sige po, hindi ako pwedeng mawala sa exhibit na ito, ngunit hindi alam ni ate ang tunay kong pagkatao bilang designer. Sana pagpunta ni ate, ay magawan niya ng paraan para kay Xiao Yunting upang hindi niya ako mabuking. Anong masasabi mo sa obra na ito? Patingin nga. Sabihin mo na ang tungkol sa obrang ito, na makikita rito ang istilong medieval Europe na may dark style? Sa tingin ko sa obrang ito, makikita rito ang istilong medieval Europe na may dark style. Pero naging matalino ang designer dahil nilagyan niya ang gitna ng isang pulang hiyas. Pinapakita nito na kahit na nasa gitna ng kadiliman, ay nananatili pa rin ang isang nag-aalab na puso. Pinapakita nito ang pagiging nasa kadiliman, habang nananatili pa rin ang isang nag-aalab na puso. Sa tingin ko rin, ang pulang hiyas na ito ang pinakapuso ng buong obra. Tila isa itong pagkilala sa master ng realism na si Charlie Mulun sa Falling Angel. Ganon ba? Sa tingin ko rin. Grabe. Nahulaan niya ng tama? Anong sinabi mo? Ano? Oh, hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Sinong kinakausap mo riyan? Wala po. Ang ibig kong sabihin. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Bakit nauutal ka sa pagsasalita? Ano ito? Bakit ka nakasuot ng earphones? Kasi nakalimutan ko lang po itong tanggalin kanina. Ganoon ba? Hindi mo ba napansin na parang iba ang pakiramdam ng magkabilang tainga mo? Habang nakasuot ang earphones, hindi ba medyo masakit sa tainga yan? Ano po kasi, dati ko pa ginagawa ang ganito. Nakasanayan ko na po. Palagay ko, medyo kakaiba ka ngayong araw. Po? Talaga po ba? Bilang isang jewelry designer, sa ganito ka-importanting okasyon, hindi ka ba man lang nasasabik? Kasi po, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kaya ngayong araw, parang wala po ako sa sarili. Anong ginawa mo kagabi? Nagpuyat po ako sa panonood ng drama. Sabi mo hindi ka mahilig sa ganoon? Paminsan-minsan po, nanonood din ako. Hindi naman po laging pare-pareho ang hilig natin, hindi ba po? Iginagalang naming mga panauhin, sigurado akong lahat kayo ay nagkaroon na ng pagkakataon na makita ang mga obra ng ating mahuhusay at mga bagong designer. Kaya ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating unang designer, si Shaer. Ito na ba ang designer na si Shaer? Sa tingin ko, mukhang napakabata pa niya. Ang paraan ng paglabas ni Shaer ay talaga namang kakaiba. Shaer, sa tingin ko marami sa mga nandito ngayon ang katulad kong nagtataka kung bakit kailangan mong magsuot ng maskara paglabas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang designer na si Shaer at malugod ko kayong tinatanggap sa aking jewelry exhibit. Ngayon, kaya ko piniling magsuot ng maskara sa aking pagharap ay para mas maging tugma sa ating tema para sa araw na ito. Mystery, inaasahan ko na, papanatili ko ang kaunting pagkamisteryoso bilang isang designer para mas ituon ng lahat ang kanilang pansin sa mga likha na ginawa ko. Salamat po. Napakahusay ng sinabi niya. Talaga namang ang isang designer na may malalim na kaisipan ang siya lamang makakagawa ng mga gawang may kabuluhan. Talaga namang napakakaiba niya. Wow, tunay ngang kakaiba ang paraan niya ng pagpapakita. Kaya ngayon, paunahin muna natin si Shaer na pumunta sa backstage para magpahinga. Sino naman kaya ang susunod nating designer? Mabuti na lang at naisip ko ang paraang magsuot ng maskara, maski ang ate ko ay hindi ako nakilala. Siguradong pati ang taong si Xiao Yunting ay hindi rin ako makikilala. Ruoxia, halika rito ng mabilis. Tulungan mo ako rito sa jewelry exhibit. Hintayin mo lang ako. Pupunta lang ako sa backstage para hanapin si Designer Charles. Sige. Hindi pwede. Xiao Yunting, bakit palagi ka na lang nagtatanong tungkol sa mga bagay na hindi ko naman alam? Kapag nagpatuloy pa ito, siguradong mabubuking ako. Kailangang tawagan ko agad si Ruoxia para pumunta siya rito at palitan ako. Hello, ate? Ruoxia, pumunta ka na rito bilis. Iligtas mo ako sa jewelry exhibit na ito. Bakit, ate? Anong nangyari? Nalaman na ni President Xiao na naka-earphones ako. Sa pangalawang parte ng event, siguradong hindi ko na magagamit ang earphones ko. Sige na, huwag kang magpanik. Hindi ka ba natatakot na mahuli ka niya habang kausap mo ako sa telepono? Sinabi niya na bilib siya kay Designer Charles at ngayon ay hinahanap na siya. Ano?
Ayos lang si Xiao Yunting, pero bakit kailangan niya akong makita? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Nasaan si Shaer? Aling kwarto ba siya naroroon? Bakit walang tao? Nasaan ang designer na si Shaer? Huli na ba ako? Sayang naman. Ruoxia, mauuna na ako. Sige, pumunta ka na. Sino ang kinakausap mo kanina? Isang nakasalubong lang. Saan ka ba galing kanina? Pumunta ako sa backstage para hanapin ng designer na si Shaer. Kababanggit ko lang sa iyo noon, bakit nakalimutan mo na naman? Ha? Noong palis ka pa lang kasi, hindi ko narinig ng maayos. Oh, kumusta naman? Nakita mo ba si Shire? Hindi. Parang ang lungkot mo. Gustong-gusto mo ba talaga si Shire? Hindi lang basta paghanga sa mga gawa niya. Ang mas mahalaga pa rito ay gusto ko siyang makatrabaho. Makakatrabaho? Oo, matagal na kaming sa Xiao Group sa nagbabalak na pasukin ang industriya ng alahas. Pero hanggang ngayon wala pa rin kaming nahanap na pinakamahusay na designer. Ang mga gawa ni designer Shaer ay hindi lang nakakamangha at nakakaagaw atensyon sa tingin pa lang, ang pinakaimportante sa lahat. Taglay niya ang ganoong klase ng sigla. Kaya naman noon ko pa siya gustong makatrabaho. Hindi ko akalaing ganoon kataas ang tingin mo sa kanya. Kung malalaman lang niya siguro, siguradong magiging masaya siya. Sayang at masyado siyang misteryoso, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malaman kung sino siya. Gusto ko talaga siyang makilala para makausap tungkol sa kolaborasyon. Wag naman sana ayaw ko pang makaharap ka dahil baka mabuko mo ang pagsisinungaling namin ng ate ko. Bakit hindi mo subukang padalhan siya ng email? Yunting, nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo rito? Sa mga katulad mong galing sa maliit na pamilya, may alam ba ang mga yan sa sining? By Jingshu, bantayan mo ang mga pananalita mo. Ang asawa ko ay maraming alam pagdating sa sining. Yunting, hindi ba't hindi pa naman kayo kasal? Ikaw, sinira mo ang engagement namin ni Jishuan? Na hinahayaan ko na sana ang pakikipaglapit mo sa kanya. Pero bakit kailangan mo pang agawin ang fiancé ko? Kailan ko pa inagaw ang fiancé mo at kailan ko sinira ang engagement nyo? Lakas pa ng loob mong magdahilan. Kung hindi dahil sa iyo, bakit makikipaghiwalay sa pamilya namin si Jishuan? Ano? Sinasabi mo bang nakipaghiwalay si Jishuan para pakasalan siya? Paano mangyayari iyon? Mula nang matapos ang engagement party, hindi ko na siya nakita kailanman. Huwag ka nang magpanggap na inosente. Larawan mo ang screensaver ng phone niya at kung hindi dahil sa iyo, bakit niya ako hihiwalayan? Hindi ba't sabi mo, wala na kayong ugnayan sa isa't isa? Bakit nakikipaghiwalay ang isang tao sa kanya para lang sa iyo? Hindi ko naman sinabing makipaghiwalay siya. Nadamay lang ako ng walang dahilan sa gulo na ito. Naiirita na rin ako. Huwag kang magpanggap na biktima rito. Talaga bang wala na kayo? Suruok Shue, ang pagsisinungaling sa akin ay may mabigat na kapalit? Suru Oksyo? Malinaw kong narinig noong huli na tinawag kang Suru Oxia ni Jishuan. Kailan ka pa naging si Suruok siya? Ang lakas ng loob mo. Sa harap ni Yunting, ang pangalan mo ay Suru Oshue, pero sa harap ni Jishuan ay Suru Oxia. Gumagamit ka ng dalawang pagkakakilanlan para lokohin ang dalawang tao? Hindi totoo iyan. Itatangi mo pa? Bakit dalawa ang pangalan mo kung ganoon? Ikaw na babae ka, ginulo mo ang pamilya ko, pati ang sa pamilya G. Naging miserable kami dahil sa'yo. Dahil sa'yo si Lolo G ay naospital dahil sa sobrang galit. Nag-iisip ka ba, Bai Jingshu? Si Jishuan ang nakipag-break sa engagement mo at ang nagpagulo ng pamilya nyo ay si Jishuan din. Anong kinalaman ko doon? Kung ganoon, bakit Suruok siya ang tawag sa'yo ni Jishuan? Nickname ko ang Suruok siya. Bakit? Bawal na ba ngayon ang magkaroon ng nickname? Sino ang niloloko mo? Hindi ako naniniwala sa'yo. Yunting, naniniwala ka ba sa kanya? Ako. Ruoxue? Ruoxue, pumunta ka rin pala dito sa auction na ito? Hindi ba't Ruoxia ang tawag mo sa kanya noon? Siguro ay nagkamali ka lang ng dinig. Tama na, Jishuan. Hindi mo na kailangan pang magpalusot para sa akin. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ako nga si Suru Oksha. Alam ko namang nagsisinungaling ka, manloloko ka, nakipagtulungan ka pa kay Jishuan. Bai Jingshu, maging magalang ka sa pananalita mo. Talaga bang sisigawan mo ako para sa babaeng ito? Ipaliwanag mo ng maigi sa akin, anong nangyayari rito? Simple lang. Suru Oksya ang ginagamit kong alias. Alias? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Kung hindi ka maniniwala, pwede mong tanungin ang mga magulang ko. Ako si Suru Oksue. Tungkol naman sa Suru Oksya, noong nasa kolehiyo pa ako ay mahilig akong sumulat ng mga artikulo, pero dahil isip bata pa ang mga iyon, ginamit ko ang alias na Suru Oksya. Nagkataon namang nakita ito ni Jishuan, kaya alam niya na ako si Suru Oksya. Nagsisinungaling ka, siguradong hindi yan ang totoo. Tama na, Jingshu. Ako ang may pagkakasala sa iyo, at ako rin ang nagpasyang kansilahin ng kasal.
Walang kinalaman ang lahat ng ito kay Ruoxia, kaya huwag mo na siyang guluhin. Ako pa ang nanggugulo? Ikaw kaya ang nanggugulo sa kanya. Pagkakita mo pa lang sa kanya ay natutuliro ka na, pati screensaver mo ay siya? Anong tingin mo sa akin? Ano ang tingin mo sa aming mga pamilya, Bay? Tigil na. Sa mga personal na bagay sa pagitan nyo, wala akong pakialam, Bai Jingshu. Huwag mo na muling guguluhin si Ruoxue. Yunting, magkaibigan ng pamilya natin sa matagal na panahon. Natatandaan ko na noong nakaraan ay nalinaw na namin, hinding-hindi na makikipagtulungan ang pamilya Xiao sa pamilya Bai. Sige, fine, sige na. Kung hindi naman ako welcome dito, aalis na ako. So Ruoxue, humanda ka sa akin. Umalis na ang fiancé mo, bakit nakatayo ka pa rin dyan? May sasabihin pa ako kay Ruoxue. Pwedeng umalis na muna si President Xiao. Wala siyang oras. Sandali lang. Bitiwan mo siya. Jishuan, kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Ruoxue, kanselado na ang kasal ko ngayon. Single na ako, kaya liligawan kita muli. Napakalakas ng loob mo para pag-interesa ng babae ko. Teka, huwag ka munang magalit ng ganyan. May ibang nagkakagusto sa iyo? At kung hindi ako magagalit, lalaki pa ba ako? President Xiao, bakit hindi mo muna tanungin ang sariling opinyon ni Ruoxue? Baka naman napipilitan lang siyang sumama sa iyo at hindi ka naman talaga niya mahal. Wala kang alam? Paano mo malalaman kung gaano niya ako kamahal? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng maraming tao. Sige. Dahil hindi mo gusto, hindi na ako magbabanggit niyan. President Xiao, patunayan natin ang ating galing sa panliligaw. May lakas ka ba ng loob na makipagpaligsahan sa akin? Sa anong bagay? Sandali, sabi ko, kayong dalawa, kailangan ba talagang gawin ito? Laban tayo sa fencing. Kaya mo ba? Walang dahilan para matakot ako. Sige, laban. Paano na uwi sa kompetisyong ito? Noong naga-universidad pa ako, miyembro ako ng fencing team ng eskwelahan at hindi ako naging pangalawa. President Xiao, kung natatakot kang matalo mamaya, may oras pa para sumuko ngayon. Sa bokabularyo ko, walang salitang pagsisisi. Dahil diyan, pabilisan sa dalawang panalo. Tara na! Mukhang si President Xiao ay hindi talaga sanay dito. Mukhang may ibubuga ka rin pala. Nagawa ni Xiao Yunting na makipagsabayan sa president ng fencing club na si Jishuan para mauwi sa tabla? Salamat sa pagbibigay. Napakagaling pala ni Xiao Yunting. Huling round na, isang panalo na lang ang magdidikta. Kahit 10 round pa, hindi mo ako matatalo. Masyado naman atang mataas ang bilib ni President Xiao sa sarili niya. Si Jishuan ay walang duda na may kakayahan. Magaling din ang pinapakita ni Xiao Yunting. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa huli. Nanalo ako. Napakagwapo niya. Matagal-tagal na ring hindi nakakapag-ensayo, kaya medyo kinakalawang na. Hindi ba dapat ay hindi marunong magpakumbaba ang taong ito? Bakit parang nag-iba ang ugali niya? Batang Master G? Ang labanan ay best of 3. Wala ka namang reklamo, di ba? Mas magaling ka sa akin, pero hindi ko susukuan si Ruoxue. Tingin mo ba ay sapat ka? Natalo ako ngayon. Tinatanggap ko yun. Pero bukas, lalaban ulit ako. Wala akong oras para makipaglaban lang sa'yo dito. Base sa pinagkasunduan kanina, sa akin na si Su Ruoxue. Xiao Yunting, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Bakit parang lumalabas na kapag nanalo ka, magiging pag-aari mo na ako? Kayong dalawa? Ang tingin nyo ba sa akin ay isang gamit lang? Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ano pala ang ibig mong sabihin? Malinaw mong sinabi kanina na ayon sa patakaran ng laban, sa iyo na ako ngayon. Kung ganyan ang logic mo, di bukas, pupwede rin pala akong humanap ng kahit sinong babae at makipagpustahan sa kanya, tapos sinadya kong matalo, ibig sabihin base sa patakaran nyo, magiging sa kanya ka na rin. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Sayang at naisip ko pa naman na ang gwapo mong tingnan habang nag-e-eskrima. Pero ngayon, pare-pareho lang kayong mga lalaki, wala kayong kaalam-alam kung paano rumespeto ng babae. Ruoxue, ako? At ikaw, manahimik ka rin. Kayong dalawa, ayaw ko nang makita ang mga mukha nyo sa ngayon. Ruoxia, Anong kailangan mo? gusto ko sanang humingi ng tawad. Huwag na. Ruoxia, hanggang kailan mo babalak palitan si Ruoxue? Nabalitaan kong nawala ang bata kay Ruoxue at dahil hindi na siya nagdadalang tao, dapat na kayong bumalik sa dati nyo. Wala kang pakialam. Ruoxia, sa tingin ko, hindi mo lang ginagawa ito para sa ate mo, kundi gusto mo na rin talaga si Xiao Yunting. Ruoxia, kung dahil lang ito sa pera niya, hindi rin naman nahuhuli ang pamilya G, marami rin akong pera,
Handa akong magbigay ng mas higit pa sa kaya niyang ibigay. Hindi ako magkukulang sa'yo. Ganda mo lang ang habol niya, pero ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Jishwan, tingin ko ay wala ka talagang alam sa kung ano ang naging kasalanan mo. Kaya ngayon, sasabihin ko sa'yo, ang malaking pagkakamali mo ay wala kang respeto sa akin. Saan naman kita hindi nirespeto? Kahit saan, wala kang respeto. Ayoko nang makita ang mukha mo kailanman. Lumayas ka. Patawad. Ang makapangyarihang CEO ng Xiao Group, marunong palang humingi ng paumanhin? Ibig sabihin ba niyan ay hindi ka nagalit? Oo. Dahil diyan, mayroon tayong gagawing pakikipag-usap sa kumpanya ng alahas na LK sa susunod na linggo at gusto kitang imbitahan. Ang Xiao family ninyo na isang napakalaking grupo ay hindi ba kayang kumuha ng sariling taga-disenyo ng alahas? Ang paborito kong taga-disenyo ay si Shaer, pero hindi ko siya makontak. Sa tingin ko ay ang estilo mo, ang iyong panlasa, ay katulad ni Shaer. Naniniwala ako na kayang-kaya mong gawin ito. Naku po, nakalimutan ko ang password ng email ko, kaya naman pala walang sumasagot sa kanya. Sige, dahil tapat ka naman, papayag na ako. Director Wang, napag-usapan na ng magkabilang panig ang kontrata pero tungkol sa mga perlas na binanggit dito, pakiusap naman Director Wang, ipakita niyo po muna sa amin ang sample. Walang problema. Walang problema. Pirman muna tayo ng kontrata. Mamaya pa darating ang mga sample. Kung ganoon po, gaano pa po kaya katagal ang hihintayin? Kailangan muna naming makita ang sample. At kapag nasigurado na ang kalidad, tsaka lang kami pipirma ng kontrata. Secretary Lee, anong ibig mong sabihin? Iniisip mo ba na kaming LK Company ay lolokohin kayo at bibigyan kayo ng peking kalidad? Ay, pasensya na po, Director Wang. Pero, hanggat hindi namin nakikita ang sample, hindi kami maaaring pumirma sa kontrata. Na-trap sa traffic ang tao namin. Kung ipapadala pa rito ang sample, gagabihin na ng husto. Handa kaming maghintay. Paano kung hindi na maipadala? Kapag hindi dumating, hindi na kailangang pirmahan ang kontratang ito. Sige, ako na mismo ang tatawag at magpapamadali. Si Director Wang, bakit parang ang weird niya? Nararamdaman mo ring may mali? Mukhang hindi dahil sa hindi pa dumarating, sadyang ayaw lang niya talagang ipakita sa atin. Nakikita nyo ba? Ito ang Nanyang Golden Pearl na top-tier dried rose gold. Ngayong umaga lang ito, mula sa Australia, direktang dinala via air transport. Lahat ng aming pearl jewelry na produkto ay gumagamit lamang ng top-tier dried rose gold, President Xiao. May iba ka pa bang katanungan? Kung ngayong umaga lang dumating, bakit mo sinabing na-trap sa traffic? Mula airport hanggang dito, 1 oras lang ang biyahe. Hindi lang pamilyar sa daan ang mga tauhan ko. Pwede ko bang kunin yan at tingnan ng malapitan? Sige, tingnan mo hanggat gusto mo. Dahan-dahan lang sa paghawak. May problema ba? Director Wang, natatakot ako na ang dried rose gold na ito ay hindi talaga kaninang umaga galing sa Australia. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi mong top-tier South Sea dried rose gold na ito ay sa katunayan nakuha kaninang umaga na isa lang na ordinaryong freshwater pearl, di ba? Paninirang puri yan. Kaninang umaga lang ito dumating galing sa Australia, isang pearl na dinala sa pamamagitan ng air transport. Kami sa LK Company ay may mga foreign branch na nakatuon bilang mga pearl training base. Anong karapatan mong sabihing ordinaryong freshwater pearl lang ito? Aaminin ko po na ang galing ng pagkakadayo ninyo sa mga perlas na ito. Kung hindi ka isang veteranong bihasa sa industriya ng alahas, o kung isa ka lang na ordinaryong tao, talagang mahihirapan kang mapansin ang pagkakaiba. Pero nakakalungkot po dahil isa rin po akong jewelry designer at ang mga perlas ay isa sa mga naging kasanayan ko. Puro ka kalokohan. President Xiao, naghahanap ka ng kung sino-sinong hamak na designer para lang siraan ang source ng perlas ng aming LK Company. Ganito ba ang paraan nyo sa Xiao family? Para piliting ibaba ang presyo? Bakit ka masyadong nagmamadali? Hayaan mo muna siyang matapos sa sasabihin niya. Isa itong paninira. Makakasama ito sa reputasyon ng aming LK Company. Sige, kung sa tingin niyo po ay naninira lang ako sa inyo,
Paki-explica nga po sa aming lahat kung bakit ang inyong top-tier South Sea dried rose gold ay nagiging kulay kahel kapag tinatamaan ng sikat ng araw? Sinabi ko na nga ba? Wala kang alam? Anong problema kung may halong kahel ang rose gold? Diyan ka po nagkakamali. Ang totoo po niyan, hindi ang dried rose gold ang pinaka-top tier ng mga South Sea gold pearls. Ang tunay na top tier na gold pearls po ay dapat may malalim na ginto at may pagkaberde at makulay na kinang. Ito yung tinatawag na tea gold. Anong tea gold? Anong pinagsasabi mo? Wala akong naiintindihan. Bilang isang bihasa sa alahas, kahit ang tungkol sa T-Gold ng South Sea Pearls ay hindi mo alam, mukhang wala na tayong kailangang pirmahang kontrata. President Xiao, anong ibig sabihin po nito? Alam naming malaking kumpanya kayong mga pamilyang Xiao, pero hindi naman yata tama na basta na lang hindi pumirma nang hindi man lang nagpapaliwanag, di ba? Kahit mayaman kami dito sa Xiao family, hindi namin kailangang makipagtrabaho sa mga walang alam sa negosyong ito. President Xiao, tingnan niyo po. Director Wang, imbestigado na namin. Nasa silangang bahagi ng lungsod ay may pearl farm ka, kung saan hawak mo ang 80% ng share. Mula sa farm na yon hanggang dito, iyon mismo ang oras noong ipinadala niyo ang mga sample. Hindi ko lang alam kung alam ng President Gu ng LK ang ginagawa nyo, na ginagamit ng pinsan niya ang mga murang perlas para mandaya, kapalit ng mga mamahaling South Sea Pearls niya. President Xiao, ang kontratang iyon, okay lang na hindi napirmahan. Hinding-hindi mo ito pwedeng ipaalam kay President Gu. Ruoxio, alis na tayo. President Xiao. Siya nga pala. 3 minuto na ang nakakaraan. Nalaman na ni President Gu ang balitang ito. Balitang nagalit siya ng husto at kumuha na ng tiket pa uwi ngayong gabi. Maghanda ka na sa susunod na mangyayari. Tapos na ako. Hindi ko akalain na totoo ngang mangyayari ang sinabi mo. Ang President Gu na iyon, nagbigay nga siya ng bawas na 10% para sa kontrata. Ikaw ang dapat pasalamatan dito, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakatipid ng ganito kalaking pera. Ngayon, parang nagiba ka na. Paano nagiba? Noon ay araw-araw mo akong kinukulit na sa bahay mo na tumira, pero pakiramdam ko ay matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang iyon. Natuto na akong magbago. Pakiramdam mo ay hindi ako marunong rumespeto, kaya magsisimula ako sa pag-aaral kung paano rumespeto sa kapwa. Sige, maganda ang pagbabago mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Nasa bahay na ako, kaya mauuna na ako. Sige, aalis na rin ako. Sige, lakad na. Talagang aalis na ako. Umalis ka na nga. Huwag mo akong masyadong mamiss ha? O aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka pa aalis, ako na ang mauuna. Sige na, heto na, aalis na. Huwag mo akong masyadong mamiss. Napakadaldal mo, aalis na ako. Ate, anong ginagawa mo rito? Ruoxia, gusto mo? An ba si President Xiao? Paano naman mangyayari iyon? Nakita ko lang na nagkakatuwaan kayo habang naglalakad kanina. At kailanman ay hindi pa ngumiti sa akin si President Xiao ng ganoon. Ruoxia, talaga bang hindi mo gusto si President Xiao? Siyempre hindi. Ang pakakasalan ni Xiao Yunting ay si Su Ruoxue, hindi si Su Ruoxi. Anong ginagawa mo rito? Suruoksyo, kayong dalawa, ang lakas din ang loob nyo. Gusto nyo bang isumbong ko kayo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi nyo ako bibigyan ng $1,000,000 ngayon, pupunta ako sa Xiao Group para isumbong kayong dalawa. $1,000,000? Saan naman ako kukuha ng $1,000,000 para sa iyo? Huwag mo akong lokohin ha? Wala man lang kayong $1,000,000, nakaabang na kayo sa mga Xiao, sinong maniniwala sa inyo? $1,000,000? Ako ang magbabayad? Wow, black card ba yan? Ang yaman pala. Saan galing ang pera? Ano namang pakialam mo kung saan galing? Sinasabi ko sa iyo, kunin mo ang pera at umalis ka na. Kapag sinubukan mo pa kaming guluhin ulit, sisiguraduhin ko na pagbabayarin kita. Naintindihan ko na. Itong magkapatid na pamilya Su, ang sama talaga ng ugali. Dahil sa ebidensyang ito, kapag bumalik ka pa, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Bakit sa restaurant na ito, ngayong araw,
Tayo lang dalawa ang kumakain? Ni-reserve ko ang buong lugar ngayong araw. Ganyan ba talaga ang buhay ng mayayaman? Siyempre sa date natin, gusto ko sa tahimik na lugar para walang makakaistorbo sa atin. Pero masyado naman itong tahimik. Napansin ko na ngayon, hindi ka nagmamadaling kontrahin ako. Anong kokontrahin ko? Nung sinabi kong nagde-date tayo, nahiya ka ba? Ito ang paborito mong New Zealand ham. Halika, susubuan kita. Ayoko, kaya ko namang kumain ng mag-isa. Sige na, subuan na kita. Halika na. Sa harap ng maraming tao, ayaw kong magpasubo sa iyo. Wala naman ibang tao rito ah. Magandang araw po. Ako po ang manager dito. Anong walang tao? Hindi ba tao iyan? Gusto ko lang po itanong sa inyong dalawa, kung masaya po ba kayo sa mga pagkain nyo? Ikaw, Ru Okswe? O Oy. kaya naman, Wang Dazwang? Ang tagal na nating hindi nagkita. Simula noong gumraduate tayo ng high school, 10 na sigurong taon ang nakalipas. ano kasi, binago ko na ang pangalan ko ngayon, Wang Aotian, na ang tawag sa akin dahil manager na ako ng isang 5-star hotel. Wang Aotian? Maganda nga ang pangalang iyan, bagay sa kasalukuyang posisyon mo. Nangangawit na ang kamay ko. Huwag mo muna akong baliwalain. Kainin mo na itong ham na hawak ko. Ayoko nga. May nakatingin pang tao rito. Sige lang po, subuan nyo lang siya. Wala po akong nakikita. Bakit itong si Wang Dazwang ay walang pakiramdam sa paligid niya? Bakit hindi pa siya umalis? Kapag nalaman niyang ako si Ruoxia, malalagot ako? Busog na ako? Uuwi na ako. Hoy, sandali lang. Hindi na kita susubuan, okay? Hoy, wala ka pang ang nakakain. Itong si Suru Okswe, parang pakiramdam ko na iba na siya kumpara noon. Kamukha na niya ang kapatid niyang si Suru Oksia. Sandali, anong sabi mo? Magandang araw po, President Bay, anong ginagawa niyo rito? Sabi mo si Suruok Sue ay may kapatid na nagngangalang Suruok Sia? Opo, kambal po silang dalawa. Bakit hindi ko alam yon? Paano mo nalaman? Naging kaklase ko po sila noong high school, kaya syempre alam ko. Pero itong si Ruok Shu, parang ang ugali niya ay hindi na katulad ng dati. Parang siya na ang kapatid niyang si Rusha. Hindi pwede. Kung talagang ang kambal sila, bakit wala akong alam? Baka po dahil wala sila sa iisang birth certificate, ang isa ay sumama sa ama at ang isa naman ay sa ina. Ganoon pala yon. Sige, makaalis ka na. Kaya pala, isa itong mapagpanggap na plano, pinalitan ng kapatid ang pagkakakilanlan ng kanyang ate. Pero bakit kaya kailangan ng kapatid na magpanggap na ate niya? Hello, imbestigahan mo ang isang tao. Siya ay si Su Ruoxia. Hoy, huwag kang tumakbo. Sandali. Ang kwintas na ito, ang disenyo nito, ikaw ba ang designer na si Shaer? Anong kalokohan yan? Paano namang mangyayari yon? Ang kwintas na ito ay kaparehong kapareho ng estilo ni Shaer at saka hindi ko pa kailanman nakita ang koleksyon na ito. Ikaw talaga ang designer na si Shaer. Huwag kang basta-basta magsalita. Hindi ako yon. Ako kaya ang numero 1 mong tagahanga? Hindi mo ako malilinlang. Designer Shaer, formal kitang inaanyayahan na maging punong disenyador ng Xiao Jewelry Group. Sige, papayag na ako, pangako, papayag na ako. Ano? Nandito na ako sa bahay, kaya mauuna na ako? Sino rito si Pamilya Su? Iyon ba ay... Hump. Tama nga, isa silang kambal. Ruoxia, ayaw ko na masyado kayong nagkakalapit ni President Xiao. Ate, kasi ako... Ayaw ko nang makita pa na lumalabas kayong dalawa lang. Mula ngayon, dapat ay umiwas na kayo sa isa't isa. Sige, naintindihan ko na ate. Papasok na ako sa loob.
Ikaw ba si Suru Woksyu? Sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Mukhang sa tabi ni Yunting ay laging si Suru Oksya lang ang nariyan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Kayong magkapatid, pinalilibot nyo sa inyong mga daliri ang pamilyang Xiao, ngayong ganitong oras na, huwag ka nang magmaang-maangan sa akin. Sino ka ba talaga? Ano ang balak mong gawin? Ako ay isang tao na may kaparehong layunin gaya mo. Kinasusuklaman ko rin si Suru Woksya at hindi ko rin kayang makita na siya ay masaya araw-araw habang malambing na malambing kay Yunting. Hindi ba taglay mo ang mukhang katulad na katulad sa kanya? Handa ka ba talaga na panoorin siyang ikasal sa pamilyang Xiao at maging asawa ng presidente? Mukhang ayaw mo rin ng ganoon? Ganito na lang, magtulungan tayo. Ito ang para sa jewelry company na plano para sa pagtatayo. Tingnan mo muna. Anong problema? Ako? Huwag mong sabihing nag-aalala ka na hindi mo ito kaya. Pagdating sa pamamahala, may ibang taong gagawa niyan, kaya hindi mo na kailangang mamroblema. Kailangan mo lang mag-focus sa disenyo ng mga alahas. Ang kumpanyang ito? Ang kumpanyang ito, plano kong pangalanang Yunxia. Yunxia? Bakit Yunxia? Posible kayang alam na niya ang tunay kong pagkakakilanlan? Hindi ba't ang pangalan mo bilang designer ay Shire? Ay, oo nga pala. Dala mo ba ang mga dokumento mo? Pupunta tayo mamaya para asikasuhin ang pagpaparehistro ng kumpanya. Ako? Hindi ko dala. Hindi ba't bago ka umalis ng bahay ay tinawagan na kita? Hayaan mo na. Dadaan na lang tayo sa inyo mamaya para kunin. Yunting? Hindi na ako maaaring makipagtulungan sa iyo para magtayo ng kumpanya? Nagbibiro ka ba? Hindi naman April Fool's Day ngayon. Seryoso ako. Ano bang nangyayari kay Ruoxue ngayon? Posible kayang may nangyaring masama? May nang-api ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala namang nangyari sa akin. Kung ganoon, bakit ayaw mo nang makipagtulungan sa akin? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Dahil siya ay hindi ang totoong Suru Oksue, isa lang siyang impostor. Sino ang nagpapasok sa iyo? Hindi ba sinabi ko na hindi ka malugod na tinatanggap dito sa Xiao family? Siyempre, si Suru Oksue ang nagsama sa akin at nang makita ng front desk na kasama ko ang asawa ng presidente, pinapasok na rin nila ako. Pumasok na kayo. Yunting, wala ka bang alam na itong magkapatid na Su ay sadyang mapanglamang at talagang naisip pa nilang gawing kapalit si nakababatang kapatid para sa kanyang ate at makipaglaro sa iyo. Kung hindi ko pa ito nadiskubre, hindi ko alam kung gaano kapakatagal malilinlang at mapapaniwala sa kasinungalingan. Yunting, ako ang tunay na Ruoxue. Noong nakaraan ay hindi maganda ang aking pakiramdam. Kaya hinayaan ko si Ruoxia na palitan ako upang samahan ka muna saglit. Huwag mo po siyang sisisihin. Kaya ba ang pangalan mo ay talagang ang Suru Oksya? Opo, ako si Suru Oksya. Ako at ang kapatid ko na si Suru Oshue ay kambal. Patawad po dahil nagsinungaling kami sa iyo. Pasensya na. Ang designer na si Shire ay pangalan mo rin? Opo, ako iyon. Kaya naman pala, kung bakit ang isang tao ay magaling sa sining ng alahas sa isang iglap, tapos ay biglang walang alam, sobrang laki pala ng pagkakaiba ng personalidad. Yunting, itong magkapatid na ito ay nakuha pang gawin ang ganitong bagay, hindi mo sila dapat palampasin. Miss Bai, hindi ito ang napag-usapan natin bago tayo pumunta rito. Ano? Sa tingin mo ba ay tutulungan kitang paalisin si nakababatang kapatid para lang maging asawa ka ng presidente? Sa tuwing makikita ko ang mukha mong kaparehong-kapareho sa kanya, at ang mukhang iyan ay nasusuka ako. Lumabas kayo. Yunting. Yunting, ako. Sabi ko lumabas kayong lahat. Yunting? Ako ang nagmantsa sa tiwala mo? Patawarin mo ako? Ikaw talaga si Suru Woksue? Opo. Yunting, matagal na kitang hinihintay. Nasaan si Ruoxia? Pinauna ko na siyang umuwi. Dahil ngayong nasabi na natin ang lahat, wala na siyang dahilan para manatili pa rito. Yunting, simula ngayon, ako na ang sasama sa iyo. Ay, Yunting. May meeting akong pupuntahan. Kung wala ka ng kailangan, bumalik ka na. Yunting, hindi ba't sabi mo ay sasamahan mo akong magtayo ng bagong kumpanya? Ngayon dapat ay aayusin ang mga papel? Hihintayin ba kita hanggang matapos ang meeting? Iyon ay para sa designer na si Shire. Ikaw ba si Shire? Yunting. Suru Okshu. Pananagutan kita? Ngunit maliban doon, ang mga bagay na gusto mo ay hindi ko maibibigay. Bakit? Bakit ngayong ako na ito ay ganyan ka nakalamig sa akin?
Bakit si Xiao Yunting ang tumatawag? Hello? Tulog ka na ba? Hindi pa po. Bakit ka po napatawag? Hindi ba kanina ay wala kang dalang mga dokumento? Tandaan mong dalhin iyon bukas para asikasuhin ang pagpaparehistro ng bagong kumpanya. Pero hindi ba't ako ay... Ang tao na gusto ko talagang makatrabaho? Simula pa noon ay ang jewelry designer na iyon na nanalo ng award para sa bagong designer na si Shaer, ang nakatuklas sa Yuncheng na gumagamit ng mga peking materyales si Direktor Wang, at hindi dahil sa iyong pagkakakilanlan bilang si Su Ruoxue. Hindi ka po ba galit? Galit ako. Kung ganoon, bakit pa? Hindi ba't sinabi niyo na kung sino ang loloko sa inyo? Ay pahihirapan ninyo? Mukhang ang presidente pala ng Xiao Group ay napapako rin ang pangako kung minsan. Sige, magkita tayo bukas. Simula ngayon ay magiging magkapartner na tayo sa bagong kumpanya. Opo, magkita tayo bukas. Hello, Ruoxia. Hindi mo na ako kailangang sunduin? Papaalis na ako ng bahay? Magkita na lang tayo sa... Suruoksue, sa wakas ay nahuli rin kita. Hindi sapat ang $1 milyong na iyon. Ngayong araw, kayong magkapatid, kapag hindi niyo ako binigyan ng $10 milyong, hindi ko kayo pakakawalan. Bai Jingshu, talaga bang direkta mong ibubunyag kay President Xiao ang tungkol sa pagiging kambal ni na Ruoxia at Ruoxue? Alam mo ba kung anong magiging masamang epekto nito kay Ruoxia? Ayaw ko na kitang makita pa. Ruoxia! Hello, Ruoxia. Hello? Hello? Ano po iyon, President Xiao? Parang may nangyaring masama kay Ruoxia. Mag-imbestiga ka. Sa loob ng 10 minuto, kailangang malaman ko ang lokasyon niya. Opo, sir. Xiaobin, bakit mo ako kinukuha? Suruokshu, bigyan mo ako ng $10 milyong at palalayain kita. 10 milyon? Wala akong ganoong kalaking pera? Wala kang 10 milyon? Pero ang kapatid mo, meron. Hindi ako naniniwalang. Hindi nagbigay si Xiao Yunting ng kahit 1 sentimo sa inyong dalawa. Tawagan mo siya ngayon din. Hindi. Suruoksue, ikaw si Su Ruoxia. Pakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ang kausap ko kanina sa telepono? Sino ba? Siya ang Xiao Yunting ng Xiao family. Tiyak na napansin na niyang may hindi magandang nangyayari. Kapag nahanap ka niya, lagot ka talaga. Binalaan mo pa talaga ako? Sasabihin ko sa iyo, walang nakakaalam sa lugar na ito. Mananatili ka na lang dito hanggang sa wala ka na. Ruoxia, huwag kang matakot. Narito ako para iligtas ka. Jishuan? Pakawalan mo siya. Tumawag na ako sa 911, mahuhuli ka rin ng mga pulis. Saan galing ang mayaman na uto-uto na ito? Nagmamarunong na mag-isang magliligtas. Sige, haharapin kita. Kayong dalawa, diyan lang kayo at huwag nang gumalaw. Jishuan? Salamat sa iyo. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero Jishuan, bakit mag-isa ka lang at nagpunta rito nang walang kasama? Hindi ko na masyadong naisip iyon noong oras na iyon. Nabalitaan ko kay Bai Jingshu na sinabi niya sa harap ni President Xiao ang tungkol sa inyo ni Ruoxue, kaya naisipan kong hanapin ka. Ruoxia, sa totoo lang nakikita ko, mahal mo si President Xiao at mahal ka rin ni President Xiao. Paano naman ang ate ko? Kahit paano, ay nakawala na siya mula sa walang hiyang si Xiaobin. Hindi ko naman yata pwedeng agawin ang lalaki ng ate ko, di ba? Ang lalaki ng ate mo, hindi ba't ako yon? Aba, kayong dalawa, nagawa niyo pang makatakas. Tignan niyo ang gagawin ko sa... Xiao Yunting, paano ka nakapasok dito? Xiao Yunting, bakit ka narito? Parang may hindi tama nung nag-uusap tayo sa telepono, kaya agad akong nagpadala ng mga tao para hanapin ka. Mabuti na lang, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka naman siguro tulad niya na pumunta rito ng nag-iisa? President Xiao, maayos ka lang ba?
Miss Su, mabuti naman at wala kang nangyaring masama. Hindi mo lang alam. Nang malaman ni President Xiao na nasa panganib ka, sobra talaga siyang nag-alala. Halos balik na rin na niya ang buong Jiangcheng para mahanap ka. Li Feng, lumabas ka muna at magbantay roon. Opo, sir. Talaga bang ganoon kahalaga sa iyo ang kaligtasan ko? President Xiao, kung wala na namang problema, huwag na tayong tumambay rito. Tayo na. Susubukan mong tumakas? Hinding-hindi mangyayari iyan. Sana ay pwedeng huminto ang oras sa sandaling ito. Ruok siya. Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Jiaobin, wala kang hiya. Parurusahan kita. Hoy, Su Ruoxue, nasaan ang 10 milyong dolyar na ipinapadala ko sa iyo? Nasaan ang pera? Anong 10 milyong dolyar? Wala akong perang ibibigay sa iyo. Walang pera? Nagbigay sa akin ang kapatid mo ng 1 milyong dolyar. Tapos sasabihin mong wala kang pera? Ano ang ibig mong sabihin? Ang kapatid mo, nagbigay noon ng 1 milyong dolyar. Sabi niya ay huwag na kitang guluhin pa. Ikaw, hindi mo ba alam yon? Ruoxia, totoo ba ito? Totoo bang binigyan mo siya ng 1 milyong dolyar? Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? Ate, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Isa akong jewelry designer, si Shaer. Mayroon naman akong ganoong kalaking halaga. Patawad, Ruoxia. Hindi ko alam na napakabuti mo sa akin at napakarami mo nang naitulong sa akin. Dati pa ay nakipagsabuatan ako sa ibang tao para apihin ka. Ate, bakit bigla kang humihingi ng tawad sa akin? President Xiao, nakikita ko po na hindi niyo po ako gusto dahil si Ruoxia po ang mahal ninyo. Oo, si Ruoxia ang mahal ko. Pero kalahating taon na ang nakakalipas, iniligtas mo ako sa Hotel Dihao, nagpaimbestiga ako, at ang pangalan ng taong iyon ay Su Ruoxue. Kaya pumunta ako sa pamilya Su para mag-propose. Dapat lang napanagutan kita. Anong sinasabi mo? Parang kumuha nga ako ng kwarto sa Hotel Dihao noon, pero ginawa ko iyon para mahuli si Jiaobin na ng babae. Hindi ikaw? Ibig sabihin ikaw iyon? Isang semestre na ang nakalipas, noong nagpunta ako sa Hotel Dihao. Diba, tinulungan ko lang si ate na mahuli ang nangangalo niya? Hindi ko akalain na isang gwapong lalaki ang mahuhuli ko. Kaya pala noong una, ang hinahanap mo na si Su Ruoxue ay si Ruoxia talaga. Iyon pala ang nangyari. Noong panahon na iyon, pumalit si Ruoxia kay Ruoxue para pumunta sa pamilya ni President Xiao. Hindi inaasahan na sa hindi sinasadyang pagkakataon ay ang taong hinahanap ni President Xiao ang siyang naihatid doon. Mukhang ang tadhana nating dalawa ay sadyang napakalalim. Kaya naman, tadhana talaga tayong dalawa. Pasensya na sa istorbo, pero pwede ba nating itigil muna ang pag-uusap dito? Hindi ba mas mabuting ibigay muna natin ang taong ito sa mga awtoridad? President Xiao, ang mga awtoridad sa labas ay narito na po. Sige, tara na. Masarap ba? Oo, masarap. Sige, susubuan pa kita. Ayoko. Ako na lang. Hindi pwede. Sa susunod na subo ay ikaw na. Pero ang subong ito ay dapat ako ang magpapakain sa iyo. Ayoko. Ako na lang po. Ito? Ano ito? Ruoxia, pakasalan mo ako. Yunting? Pasensya na? Hindi pa kita maaaring pakasalan ngayon? Bakit? Nagmamahalan naman tayo, di ba? Pero, hindi ko matatanggap ang pagkakaroon muna ng anak bago ikasal na tradisyon ng inyong mayamang pamilya. Pero hindi ba't gustong-gusto mo ang ideya ng pagkakaroon ng anak kahit walang asawa? Iba iyon, matatanggap ko ang pagkakaroon ng anak bago ang kasal. Pero iba iyon sa ganitong uri ng panuntunan, magkaiba sila. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Naintindihan ko na. Naghahangad ka ng kalayaan at ayaw mong magapos ng ganitong uri ng kakatuwang panuntunan. At hindi ko rin gusto na ang magiging anak ko ay kailangan ding sumunod sa ganitong walang pusong panuntunan ng inyong pamilya. Sige, maliwanag sa akin. Ipaalam ang utos ko. Mula ngayon, buburahin na ng pamilyang Xiao ang panuntunan tungkol sa pagkakaroon muna ng anak bago ang kasal. Sinuman ang mga has na magpatupad nito ay agad na ititiwalag sa pamilya. Sapat na ba ang ganyang desisyon? Kaya mo ba talagang burahin ang panuntunang iyon? Ako ang namumuno sa pamilyang Xiao
Kaya natural na mayroon akong kapangyarihan. Hindi lang para sa magiging anak natin, pati ang lahat ng tao sa pamilyang Xiao ay hindi na muling magagapos ng panuntunang ito. Miss Su Ruoxia, handa ka bang makasama ko bilang aking legal na asawa? Handa ako.